Kakauwi lang ng babae at napanood sa TV ang mainit na balita tungkol sa babaeng kalalaya lang mula sa bilangguan. Pagkalabas niya, may itlog na agad na nabasag sa kanyang ulo. Sumunod pa ang maraming itlog at harina. Lahat ay sumigaw ng masamang babae. Marahil desperado na ang dalaga ngayon. Jihae ang pangalan ng babaeng iyon. 2 taon na ang nakalipas, pinatay ng asawa ni Jihae ang kanilang anak. Nasentensyahan si Jihae ng 2 taon sa pagsunog sa katawan ng bata. Dahil maikli ang sentensya, marami ang matinding tumutol dito. Habang nanonood si Woo-kyung, lalong nababalisa siya bilang tagapayo sa sikolohiya ng bata. Hindi niya matanggap ang mga kriminal na nanakit sa mga bata. Lumabas siya at sinadyang ihinto ang kotse malapit kay Jihae. Nakita ang pader na puno ng insulto. Noon, nasa bahay si Jihae, nililinis at itinapon lahat ng gamit ng bata sa basurahan. Tumingin sa litrato ng pamilya, pinunit ni Jihae ang kalahati ng larawan ng bata. Mukhang ayaw ni Jihae ng anumang bakas ng bata sa silid. Pumunta si Woo-kyung sa ospital para bisitahin ang kanyang kapatid. Ilang taon na, naging gulay ang kapatid niya dahil sa aksidente sa kotse. Siya at madrasta niya ang laging nag-aalaga sa kanyang kapatid. Habang nag-uusap, pinag-usapan nila si Jihae. Akala ng madrasta, nagbayad sala na si Jihae sa 2 taong pagkakakulong. Pero sa tingin ni Woo-kyung, di niya mapapatawad si Jihae sa pagsunog sa bata. Habang nag-aaway sila, bigla na lang nagmulat ang kapatid ni Woo-kyung. Labis na natuwa si Woo-kyung. Samantala, sa isang abandonadong parke, may kotse na nasusunog ng todo. Tinanggap ni Ji-hyun, pulis, ang tawag at agad pumunta sa eksena. Ang kotse ay naiwan na frame na lang. Ang bangkay ay nasunog ng di makilala kaya kailangan ng karagdagang investigasyon. Unang nakilala ang may-ari ng kotse bilang lalaking nagngangalang Ha-dong. Nagkataon, siya ang asawa ni Jihae. Pumunta si Ji-hyun sa bahay ni Jihae, nakitang hindi nakalock ang pinto at walang tao. Hawak ni Ji-hyun ang napunit na larawan ng pamilya. Sa likod ng larawan ay nakasulat, kapag sumikat ang buwan sa malawak na disyerto. Sila ay magkakaroon ng bagong miyembro ng pamilya. Kahit buntis, hindi tumigil sa trabaho si Woo-kyung. Pagkalabas ng ospital, kailangan niyang magpa-counseling. Ilang araw ang nakalipas, nahulog sa hagdan ang batang lalaki at nabaling ang braso. Habang nag-uusap, sinabi ng bata na hindi magandang magkaroon ng sanggol. Tinanong ni Woo-kyung bakit at sinabi ng bata na namatay ang kanyang kapatid na babae. Habang naglalaro, nakita ng bata ang kapatid kaya dahan-dahang naglakad sa hagdan at nahulog. Nang marinig ito, lubos na nagulat si Woo-kyung. Hindi siya makapaniwala sa ganitong kakaibang kwento. Ilang araw pa, habang nagmamaneho si Woo-kyung sa overpass, biglang lumipat ng lane ang malaking truck sa unahan. Isang batang babae na nakaasul ang lumitaw sa gitna ng kalsada. Mabilis na nagpreno ang babae ngunit huli na. Agad na tumakbo ang kotse at nabangga ang bata. Nataranta ang babae at bumaba ng kotse. Tiningnan niya ang batang nakahiga sa daan at bumagsak siya sa lugar. Sa istasyon ng pulisya, maputla ang mukha ni Woo-kyung. Sinabi ng pulis na inihayag ng ospital na namatay ang batang lalaki. Naramdaman ni Woo-kyung na may kakaiba. Noong aksidente, malinaw na babae ito, ngunit ngayon ay lalaki na raw. Naguguluhan din ang pulis na babae. Malinaw sa dashcam na lalaki ito, pero patuloy na nagtatalo si Woo-kyung. Sabi niya, malinaw niyang nakita, talagang babae raw iyon. Naroon ang asawa at pulis para aliwin siya. Inakala nilang nababalisa lang siya. Kasabay nito, natukoy sa forensic exam na si Jihae ang nasunog sa park. Bigla at hindi inaasahang napatay ang suspect. Ito marahil ang resulta na gusto ng lahat. Para malaman pa, tinawag ni Ji-hyun ang asawa ni Jihae na nakakulong. Tinanong ni Ji-hyun kung may galit kay Jihae. Sabi ni Ha-dong, lahat gusto silang patayin pero tiyak na hindi gagawa ng kalokohan ng asawa niya. Kay Woo-kyung, dahil di pa nakita ang pamilya ng bata at nasa car lane, pansamantalang itinigil ang investigasyon. Napahinga ang asawa ni Woo-kyung dahil kahit magsumbong, di siya mahahatulan. Pero akala ni Woo-kyung siya ang may sala sa pagkamatay ng bata, kaya labis siyang nagkasala. Nagkaroon din ng matinding away si Woo-kyung at asawa niya. Para mahanap ang pumatay kay Jihae, siniyasat ni Ji-hyun ang mga nagprotesta nang lumaya si Jihae. Ayon sa autopsy, maraming pampamanhid ang nakita sa dugo ni Jihae. Kaya malamang nawalan siya ng malay bago namatay. Ngunit nang siya'y palayain, walang kinausap. Ang mga nagprotesta lang ang kontak sa isa't isa. Bukod sa mga grupo, may 7 di kilalang tao. Maya-maya, may bagong impormasyon ang kasamahan ni Ji-hyun. 2 taon bago nakulong si Jihae, may grupong Our Child. Ang 7 di kilala ay malamang mula sa grupong ito. Si Woo-kyung ay miyembro ng grupong iyon noon. Di makontak si Woo-kyung, kaya pumunta si Ji-hyun sa asawa nito. Paglabas ni Ji-hyun, nakita niya ang dating kasintahan.
Di inaasahan, sekretarya pala ito ni Min Seok. Nagmakaawa si Ji-hoon, pero di na siya mahal ng babae. Ilang araw pa, sinunog ang batang nabangga sa aksidente. Sinamahan ni Woo Kyung ang bata hanggang huling sandali. Sa oras na iyon, naramdaman niyang may tao sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ulit ang dalaga na nakaberdeng damit. Nakita ito ni Woo Kyung at hinabol siya, pero patuloy na tumatakbo ang bata nang aasar. Kahit anong habulin niya sa batang ito, hindi niya ito maabot. Habang naghahanap si Woo Kyung, tinawag siya ni Ji-hoon tungkol sa protesta noon. Sinabi ni Woo Kyung na sarili nilang organisasyon lang iyon. Kahit napatay si Ji-hye, ito'y dahil sa ganti lang daw, sabi ni Ji-hoon. Kung pagpatay iyon, krimen pa rin iyon. Bago umalis, hiningi niya kay Woo Kyung na tukuyin ang mga miyembro sa protesta. Tiningnan ni Woo Kyung ang litrato at nakilala ang doktor na voluntaryo. Matapos ang investigasyon, nalaman nilang 2 buwan na ang nakalipas, sinuspinde ang doktor sa trabaho dahil sa paglilipat ng malaking halaga ng pampamanhid. Ipinapakita ng lokasyon ng telepono na nasa kanyang bayan siya ngayon. Mabilis na nagmaneho si Ji-hoon papunta roon. Dahil sa labis na pag-aalala ni Woo Kyung sa bata, muling pumunta siya sa himpilan ng pulisya. Ang makita ang damit ng bata sa harapan niya ay labis na nagpadurog sa kanyang puso. Sa oras na iyon, napansin niyang may kakaiba sa talampakan ng sapatos. Kinuha niya ito at nakitang isa palang painting. May icon na like sa kanang ibabang sulok. Sa likod ng painting ay may nakasulat na linya sa Korean. Kapag sumikat ang buwan sa malawak na disyerto, nabigla si Woo Kyung nang mabasa ito. Bakas din sa kanyang mga mata ang matinding pagkalito. Tila may naalala siya at binitawan niya ang painting. Pagkatapos, binigkas niya ang susunod na linya ng tula, kumakain ng bata. Samantala, tahimik na pumasok si Ji-hoon sa isang silid. Biglang may sumigaw, kaya agad siyang tumakbo papasok ng kwarto. Ang nakita niya ay lubos na nakagulat sa kanya. Sinasaksak ng babae ang tiyan ng isang lalaki gamit ang kutsilyo. Tinutukan ni Ji-hoon ng baril ang babae at sinabihan na ibaba ang kutsilyo. Nang magtaas ng kamay ang babae, agad siyang nilapitan at pinigilan ni Ji-hoon. Mabilis na nagpaliwanag ang babae na siya si Soo-young. Pulis din, hindi mamamatay tao. Dumating agad ang mga pulis para ayusin ang sitwasyon. Tinanong ni Ji-hoon ang team leader tungkol sa background ng babae. Sabi ng leader, assistant niya si Soo-young. Bagamat kriminal na pulis din, nakita mismo ni Ji-hoon na sinaksak ng babae ang lalaki hanggang mamatay. Tinanong ni Ji-hoon kung bakit niya pinatay ang lalaki. Siya na ngayon ang pangunahing suspek sa pagpatay kay Ji-hye. Sabi ni Soo-young, ngayon ang unang araw niya sa himpilan ng pulis. Walang bumati o nagbigay ng pansin sa kanya. Maya-maya, sinabi ng leader na nakatalaga si Soo-young sa grupo ni Ji-hoon. Nakita niyang hinahabol ni Ji-hoon ang suspek, kaya nag-imbestiga siya ng mag-isa. Dahil nasa motorsiklo siya, walang traffic na nakahadlang. Kaya nauna siyang pumunta sa bahay ng lalaki. Balak ni Soo-young maghintay kay Ji-hoon, pero may sumigaw sa loob ng bahay, kaya binasag niya ang salamin at pumasok. Nakita niyang may kakaibang ginagawa ang lalaki, kaya inagaw niya ang kutsilyo, pero sumalakay ulit ito. Pagdating ni Ji-hoon, akala niya ay sinaksak ni Soo-young ang lalaki hanggang mamatay. Sabi ni Soo-young, pulis daw siya at ginagawa lang niya ang trabaho niya. Mabilis na lumabas ang resulta ng forensic. Si Jung-tae, yung lalaki, ay talagang gumawa ng katangahan. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng suicide note. Sabi niya, tapos na raw niyang harapin ang demonyo na pumatay sa anak niya at natapos na ang misyon niya. Kinumpirma ng pagsusuri sa sulat kamay na si Jung-tae nga ang sumulat nito. May nakita ring mga litrato si Jung-tae na sinusundan niya si Ji-hye sa bahay. Bago ang insidente, bumili pa siya ng gasolina sa gasolinahan. Kinilala siya ng pulis bilang mamamatay tao ni Ji-hye. Walang nakakaalam kung paano niya naakit si Ji-hye sa crime scene. Patay na silang dalawa, kaya natapos ang kaso ni Ji-hye sa katangahan ng lalaki, pero hindi ganun kasimple para kay Ji-hoon. Sa tingin niya, ang taong makakasunog ng tao ng buhay ay may malakas na misyon. Bukod doon, hindi lang anak niya ang pinatay ni Ji-hye. Posibleng ito ay kaso ng sunod-sunod na pagpatay. Pinagalitan siya ng leader at sinabing hindi nila lubos na maunawaan ang sikolohiya ng kriminal. Hindi kailangang maging perpektong tugma. Sapat na ang paghuli sa kriminal para mahatulan siya. Samantala, ipinakita ni Woo Kyung ang guhit ng bata kay Dr. Taeju. Sinabi ni Taeju na mahusay ang bata sa pagdodrawing. Maganda ang mga detalye pero walang bibig, nagpapakitang walang pakiramdam ng pag-iral ang bata. Posibleng naiwan mag-isa ang bata. Nakita rin ni Taejo ang batang babae sa guhit na maaaring kapatid ng bata. Naalala agad ni Woo Kyung ang batang babaeng nakaberdeng damit na nakita niya. Maaari kaya siyang kapatid ng bata? Iniulat ni Woo Kyung ang bagong pahiwatig sa pulisya, umaasang magpapatuloy ang investigasyon. Hiningi niya sa asawa na ipalaganap ito online. Iyon ang ekspertong larangan ni Min Suk. Tumanggi siya, sinabing trabaho iyon ng pulisya. Sinabihan din niya si Woo Kyung na tumigil. Muling nagtatalo ang dalawa at umalis ng hindi masaya.
pumunta si Woo-kyung sa ospital para bisitahin ang kapatid. Nang mga oras na iyon, tumawag ang kanyang madrasta. Sinabi ng madrasta na di niya masusundo si Eun-seok sa kindergarten. Nag-alala si Woo-kyung, sumakit ang tiyan at bumagsak sa lupa. Pero tiniis niya ang sakit at nagmadali sa kindergarten ng anak. Naghanap silang lahat sa paligid at tumawag agad sa pulisya. Bigla siyang nakarinig ng tawa ng bata kaya pumunta sa likuran. Nakuha ng greenhouse ng bulaklak ang kanyang pansin. Binuksan niya ito at nakita ang anak na naglalaro sa isang lalaki. Sabi ni Eun-seok, pinaupo siya ng lalaki sa spaceship. Lumapit si Woo-kyung sa lalaki at sinampal ito sa mukha. Sa sandaling iyon, sumakit na naman ang kanyang tiyan. Sa isang kisap mata, nakita ni Woo-kyung muli ang dalaga sa berdeng damit. Sa kabilang dako, nakahanap ang pulis ng patay na lalaki sa kotse. May nasunog na uling sa upuan ng pasahero. Nakita ng pulis ang 3 milyong won at sulat ng paumanhin sa kotse. Ang namatay ay si Suk-won. Walang panlabas na pinsala sa kanya. Tila karaniwang eksena ng paggawa ng kahangalan. Ang ibang detalye ay kailangan pang siya sa atin. Dahil muntik mawala ang anak, nabalisa si Woo-kyung at nakunan. Pagkaraan ng 6 na buwan, bumalik siya sa trabaho. Unang kinonsulta niya si So-han, batang nahulog sa hagdan dati, ngunit hindi tungkol doon ang konsultasyong ito. Sabi ng sekretarya, itinulak ng bata ang kaklase sa hagdan, kaya sa pilitang ginagamot. Sa konsultasyon, patuloy na kinagat ni So-han ang kuko, tila kinakabahan. Tumingin siya sa kisame kung saan may tagas, at patuloy na tumutulo ang tubig. Pinunasan ni Woo-kyung ang tubig sa mesa at tinanong bakit itinulak ang kaklase. Sabi ni So-han, nagtataka lang siya. Narinig yon ni Woo-kyung at tinanong kung ano ang ikinatataka niya. Sabi ni So-han, nagtataka siya kung mamamatay sa pagkahulog sa hagdan. Ang sagot na ito ng bata ay labis na ikinagulat ni Woo-kyung. Tinanong ni So-han si Woo-kyung kung ipinanganak na ang sanggol. Tanong ni Woo-kyung, anong sanggol? At tinanong kung buhay pa ang sanggol sa tiyan niya. Bigla, may patak ng tubig na bumagsak sa mukha ni Woo-kyung. Tiningnan niya si So-han at naupo roon ng walang imik. Pagkatapos, bumaba si Woo-kyung sa gusali ni Min-suk at tinawag para sa hapunan. Sinabi ni Min-suk na magtatrabaho siya hanggang gabi, tapos binaba ang tawag. Paalis na si Woo-kyung nang makita si Min-suk lumabas, kaya sinundan niya. Samantala, nahanap ni Ji-hyun, ang asawa ng yumaong Suk-won. Dinala niya ito sa pulis para kilalanin ang bangkay. Tila ayaw pumunta ng babae sa anumang paraan. Parang wala siyang pakialam sa pagkamatay ng asawa. Habang nagmamaneho, bigla siyang huminto nang makita ang ex niya. May lalaking bumaba sa kotse. Si Min-suk pala yon. Napakalapit ng kilos ng dalawa. Hindi lang si Ji-hyun, pati si Woo-kyung ay nakakita. Bumaba siya at binangga ng malakas ang kotse ni Min-suk. Kahit alam na niya, ang makita mismo ay di niya matanggap. Agad bumaba si Ji-hyun para pigilan siya. Nakita ito ni Min-suk at tinakpan ng sekretarya. Tumalikod siya at umalis kasama ang sekretarya. Nakita ni Ji-hyun na hindi pa rin kumalma si Woo-kyung kaya inuwi na lang niya ito. Sa presinto, kinumpirma ng babae na ang namatay ay talagang asawa niya. Kalahating buwan na ang nakalipas, pumunta ang asawa niya sa Jeju dahil di makabayad ng telepono. Walang nakaugnayan sa asawa niya noong nabubuhay pa siya. Araw-araw daw gusto niyang gumawa ng katangahan dahil matagal nang walang pera. Sabi ni So-young, may nakita siyang 3 milyong won sa kotse ni Suk-won at tinanong ang asawa kung may alam. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng babae. Tumingin siya sa pera sa cabinet at tinanong si So-young kung pwedeng ibigay sa kanya. Sabi ni So-young, pagkatapos ng kaso, ibabalik lahat ng gamit sa pamilya. Bigla na lang naging masaya ang babae. Pagkatapos ng interogasyon, muling tiningnan ni So-young ang mga gamit ni Suk-won. Hawak niya ang nakabalot na 3 milyong won at aksidenteng nakita ang linya sa dyaryo. Ang tawa ng mga hayop ay kasing tamis ng pag-iyak. Umuwi siya at naghalughog sa kwarto, natagpuan ang insurance policy ng asawa bago namatay, nagkakahalaga ng 150 milyong won. Labis ang tuwa ng babae at mahigpit niyang niyakap ang policy sa kanyang dibdib. Narinig ng anak niya ang ingay at lumabas para tingnan. Sinabi ng babae sa anak na patay na ang tatay niya, tapos biglang tumawa. Nang gabi, nag-iisa si Woo-kyung sa kwartong inayos para sa hindi pa ipinapanganak na anak at tumawa ng walang kabuluhan. Sinabi ni Min-suk na patay na ang sanggol at hindi na babalik. Hinila siya pabalik ni Woo-kyung at nagtanong, paano siya? Babalik ba siya? Walang sinabi si Min-suk. Galit na kumuha ng bagay si Woo-kyung at malakas na hinampas si Min-suk. Nagtataka siya kung kailan nagsimula ang galit na ito. Saan ba ito nanggaling? Dahil ba ito sa pagtataksil ng asawa? Ngunit ang tunay na sagot ay mas malupit pa. Akala niya ay mamamatay tao siyang hindi naparusahan. Labis siyang nagsisisi sa batang namatay sa aksidente sa kotse. Biglang may tinig na tumawag sa kanya. Lumingon si Woo-kyung at nakita ang batang babae na nakaberdeng damit. Dahan-dahang lumapit ang bata, hinaplos ang pisngi ni Woo-kyung at tahimik siyang inaliw. Namatay ang asawa sa kotse pero di nalungkot ang pamilya. Kumain at uminom pa sila ng masaya. Masaya pang itinaas ng anak ang hinlalaki. Sinabing mabuti nang namatay ang ama. Walang epekto sa buhay nila ang pagkamatay ng kamag-anak. Ang tanging epekto, malapit na silang makatanggap ng 150 milyong won na insurance.
Si Soo-young, tiningnan muli ang gamit ni Suk-won, walang kahina-hinala kaya inulat kay Ji-hyun. Ngunit naisip ni Ji-hyun na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Dahil sa ibang lugar nagtatrabaho si Suk-won, kung walang telepono, hindi siya makokontak ng iba. Kahit walang CCTV sa lugar, posibleng naitala ito ng mga dashcam ng kalapit na sasakyan. Sinisi ni Ji-hyun si Soo-young sa kawalan ng ebidensya dahil may konklusyon na siya sa isip. Napilitan si Soo-young na mag-imbestiga muli. Pinasuri niya sa kasamahan ang telepono sa pangalan ni Suk-won. Talagang may isa ngang ginagamit. Hinanap niya ang kotse at nakita ang telepono sa siwang ng upuan ng trooper. Samantala, nagsasagawa si Ji-hyun ng paunang pagsusuri sa bangkay. May malinaw na mga peklat ng sunog sa mukha ni Suk-won. Kung may ginawang kahangalan si Suk-won, di niya kakayanin ang sakit ng pagkasunog. Ang uling sa kotse ay biglaang nasunog. Maaring walang malay o patay na si Suk-won ng mga oras na iyon. Bagaman, pawang haka-haka pa lang, umaasa si Ji-hyun na agad susuriin ng forensics ang bangkay at ilalabas ang resulta. Si Wook-young naman, dahil di pa nakikita ang pamilya ng bata, muling nagtanong sa pulis pero wala ring nakitang lead sa listahan ng nawawalang bata. Kinailangang itala ni Wook-young ang kinaroroonan ng bata bago ang aksidente at mag-post ng paunawa ng nawawala sa paligid. Samantala, magkasama sina Ji-hyun at Soo-young sa pinangyarihan ng pagkamatay ni Suk-won. May sapat na parking space para sa kotse ni Suk-won pero walang tagapamahala o anumang talaan doon. Dahil mahirap hanapin ang may-ari ng nakaparadang kotse, hiningi ni Ji-hyun sa may-ari ng kalapit na kainan na bantayan ang mga nagpaparada. Nang oras ng tanghalian, ipinakita ni Soo-young kay Ji-hyun ang sipi sa dyaryo, ang tawa ng mga hayop ay kasing tamis ng pag-iyak. Ito'y linya mula sa tulang Ang Ketongin ni Seong-chu. Lubhang kaiba ang sulat kamay sa kay Suk-won. Hinuha ni Soo-young na mas malamang na pinatay si Suk-won. Sa pag-hack sa telepono ni Suk-won, nalaman nilang 3 beses siyang tumawag bago ang pangyayari. Isa sa mga tawag ay sa kakilala ni Ji-hyun na si Wook-young. Pinuntahan nila si Wook-young para magtanong tungkol dito. Habang naghihintay, nakita ni Ji-hyun ang larawan ng batang na aksidente sa kotse, may tulang pag sumisikat ang buwan sa malawak na disyerto. Nalaman niyang si Wook-young pala ang tagapayo ni Sora, anak ni Suk-won. Kailangan ni Sora ng regular na pagpapatingin sa isip. Walang numero ang ina ni Sora, kaya sa ama niya siya tumatawag. Kinailangan ni Sora magpatingin sa psikiatra dahil lagi siyang binubugbog ni Suk-won at ng kanyang ina. Tinanong ng dalawa kung nasaan si Wook-young bago at pagkatapos ng insidente. Pagbalik sa himpilan, umupo si Ji-hyun sa mesa at inulit, "Pag sumikat ang buwan sa malawak na disyerto." Tinanong niya si Soo-young kung narinig na niya ito. Sabi niya, linya raw ito sa tula ni Seong-chu, ang multo ng Ketongin. Pag sumikat ang buwan sa disyerto, kumain ang bata. Ang multo ng Ketongin ay tawag sa may ketong. Ayon sa alamat, kung kakain ng bata ang may ketong, gagaling daw ang kanilang sakit. Ang pagkain ng bata dito ay tumutukoy sa pang-aabuso sa bata. Bigla, may naisip si Ji-hyun at binuklat ang case file ni Ji-hye. Sa likod ng punit na litrato ng pamilya, nakasulat din ang "Pag sumikat ang buwan sa malawak na disyerto." Samantala, nagpunta sina Wook-young at Min-suk sa Civil Affairs Office para mag-file ng diborsyo. Pagkatapos lumabas, nagpaalam ang dalawa sa hapunan. Nakita ni Min-suk na maayos ang kalagayan ni Wook-young. Mukhang hindi na siya nag-aalala sa aksidente ng bata, kaya gumaan ang loob niya. Sa oras na iyon, nakatanggap ng tawag si Wook-young. Nang tumayo siya, aksidenteng nahulog ang kanyang bag. Nakita ni Min-suk ang wanted poster sa bag, kaya nagtalo sila tungkol dito. Bumalik si Wook-young sa kotse. May dumaan sa salamin sa likod. Muling lumitaw ang babaeng nakaberdeng damit. Sinundan ni Wook-young ang batang umakyat sa bubong. Nakatayo ang kakaibang batang babae sa harap ni Wook-young. Sa ibang pangyayari, binuhat ni Ji-hyun ang kahon at itinapon ang lalaki. Posas na sana ni Soo-young ang lalaki nang lumaban ito. Sumugod si Soo-young at walang tigil na binugbog siya. Sa patuloy na pagbugbog, nawala ang kanyang katinoan. Mabuti't pinigilan siya ni Ji-hyun sa tamang oras. Bago ang insidente, tinawagan ni Suk-won ang lalaki, ngunit sinabi nitong magsusugal lang sila. Pagdating ni Wook-young sa opisina, nakita niya ang regalo ni Soo-han. Isang magandang modelo ng bahay, may mga magulang at si Soo-han. May nakita siyang papel sa ilalim ng kumot. Nakasulat na may nakababatang kapatid na babae. Hinanap niya ito at nakita sa puwang ng hagdanan. Tiningnan niya ang modelo sa harapan. Muling lumitaw ang babaeng nakaberdeng damit. Lumapit si Wook-young, hiniling patunayan ang pag-iral nito. Kung totoo siya, ililigtas siya ni Wook-young. Itinuro ng dalaga ang tumutulo na kisame. Lumaki ng lumaki ang lugar ng pagtagas ng tubig, hanggang sa pumutok at bumaha tulad ng talon. Bigla namang nagising si Wook-young.
bangungot lang pala iyon. Sa kabilang banda, dahil di makontak ang asawa ni Sukwon, pumunta sina Soyoung at Jihyun sa bahay. Base sa lokasyon ng telepono ni Sukwon, lagi siyang nasa paligid ng bahay, pero sabi ng babae nasa Jeju raw ang asawa niya. Sabi pa niya, wala raw cellphone ang asawa. Naisip ni Jihyun na baka pinatay ng babae ang asawa para sa insurance. Sinabi ng babae na wala siyang pinatay. Isang araw bago ang insidente, binugbog sila ng asawa niya parang hayop. Madalas daw itong nangyayari noon. Kinabukasan nang magising siya, wala na ang asawa sa bahay. Sobrang sakit ng katawan niya kaya di siya makalabas ng bahay buong araw. Ang asawa niya rin ang nagsabi na pupunta raw siya ng Jeju. Umiiyak siyang sinabi na wala talaga siyang pinatay. Hiniling ni Jihyun sa babae na isulat muli ang nilalaman ng dyaryo, tawa na parang ungol ng hayop. Pagbalik ni Jihyun sa himpilan ng pulis, inihambing niya ang 2 sulat kamay at napag-alaman na magkaiba ang sumulat, ngunit may isang bagay na lubhang nagpahinala sa kanya. Tuwing may kakaibang pagkamatay, may tula na natatagpuan sa paligid. Sinuri ng forensic doctor ang bangkay ni Sukwon at natuklasan na lasing ito bago namatay. Marami siyang sedatives sa katawan. Namatay siya dahil sa carbon monoxide mula sa nasusunog na uling. Sa epekto ng alak at gamot, hindi niya naiwasan ang pagkasunog ng mukha sa uling. Binulay ni Jihyun ang mga kahina-hinalang detalye ng kaso. Bigla niyang naalala ang painting ng batang na aksidente na kay Woo-kyung. May tula rin sa likod ng painting, kaya hinanap niya si Woo-kyung. Sa panig na ito, matapos ang bangungot noon, tinawag ni Woo-kyung si Eunho para ayusin ang kisame. Dahil noong nawala ang anak niya, sinampal niya si Eunho, kaya ngayon ay taos-puso siyang humingi ng tawad. Nang lumabas si Eunho, nakita niya si Jihyun, kaya mabilis siyang yumuko at lumiko. Sinabi ni Jihyun na nakita niya ang painting sa mesa, kaya tinanong niya kung sino ang bata roon. Ipinakita rin niya ang larawan ng pamilya ni Jihyun at magkatulad ang 2 tula. Labis na nagulat si Woo-kyung nang marinig ito. Sinabi niya kay Jihyun na kilala niya ang nagpinta ngunit namatay ang bata sa aksidente. Nang gabing iyon, malapit nang umuwi si Woo-kyung nang mahulog ang painting mula kay Suhan. Nang makita ang imahe ng kapatid sa modelo, naalala niya ang batang nakaberdeng damit. Sa sandaling iyon, nakatingin ang batang babae sa kisame. Dahan-dahang umakyat si Woo-kyung sa hagdanan. Dumating siya sa abandonadong bodega at dumaan sa mga sirasirang damit. Nakita ni Woo-kyung ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. Nakita lang niya ang tulang nakaspray sa pader. Buhay ay nabubulok, krimen ay mabigat. Sa ibaba nito'y may nabubulok na bangkay ng babae. Madilim ang lugar at halos 1 buwan na ang nakalipas mula nang mamatay. Ang bangkay ay lubos ng nabubulok. Sa eksena, natuklasan nila ang ID ng namatay. Doon nalaman nilang Hyesun ang pangalan niya. May asthma inhaler din sa tabi nito. Dahil si Woo-kyung ang nakakita ng bangkay, tinanong siya ni Jihyun kung binanggit niya ang tula sa bodega noong una silang nagkita. Sinabi niyang lagi siyang nakakakita ng tula sa mga krimen, kaya hindi ito nagkataon. Gusto ni Jihyun tanungin bakit siya pumunta sa bodega, pero nang makitang malungkot si Woo-kyung, tumigil siya sa pagtatanong. Si Yang dito'y hinahanap si Yunho para sa CCTV ng center ng bata ng halos 1 buwan na. Dahil si Yunho ang tagapamahala ng gamit at may tirahan sa center, siya ang bantay sa gabi. Habang kinukuha ni Yunho ang video, pumunta si Yang sa kwarto niya. Maraming modelo ng cartoon sa dingding. Sa mesa ay may mga larawan ng mga bata. May bakas ng matagal na pagtira sa bodega, kaya tinanong ni Yang kung may nakita sa gusali. Sabi ni Yunho, halos inabandona ang bodega at marami ang hindi alam na may bodega. Sa CCTV, nakita ng pulis na pumasok si Hee-san sa Center 28 araw na ang nakalipas. Spray paint ang sulat sa dingding ng bodega kaya hindi nila makita ang katangian nito. Bukod pa rito, mabilis na tuyo ang pintura kaya imposibleng hulaan kung kailan isinulat. Dahil dito, walang saysay ang kaso. Gayunman, nang suriin ang datos ni Hee-san, nalaman nilang may dating asawa siya. Nang puntahan ni na Jihyun at Soo-young ang bahay ng dating asawa, kakabalik lang nito. Sabi niya, halos 1 taon na silang diborsyado ni Hee-san. Hindi pa sila nagkikita mula noon. Nang mabalita ang patay na ang dating asawa, medyo nagulat ang lalaki. Samantala, pumunta si Woo-kyung sa ospital para bisitahin ang kapatid. Nang malaman ng madrasta na diborsyado na sila ni Min-suk, sinisi niya si Woo-kyung. Nagalit si Woo-kyung at sumigaw sa kanyang madrasta. Tinanong niya bakit lahat ng kasalanan ay sa kanya. Mula sa pagkamatay ng ama, kapansanan ng kapatid hanggang sa pagtataksil ng asawa. Ngunit bigla siyang sinampal ng kanyang madrasta. Biglang kumalma si Woo-kyung pero kitang-kita ang takot sa kanya. Hinawakan ni Woo-kyung ang kamay ng madrasta at patuloy na nagsusori. Nang umalis ang madrasta, umiyak at nanginig si Woo-kyung. Matagal bago siya tuluyang kumalma. Sa presinto, kinumpirma ng lalaki na ang bangkay ay ng kanyang ex-wife.
Tinanong siya ni Suyang kung may kaibigan o kakilala si Hisan. Sabi ng lalaki, ulila si Hisan at bihirang lumabas ng bahay. Wala siyang kaibigan o kamag-anak. Noong magkasama sila, na-diagnose si Hisan na may hika. Nagdiborsyo sila dahil nakakabagot at nakaka-stress ang buhay. Nakasalubong ni Wookyung si Suhan papunta sa trabaho. Di niya inasahan na alam na pala ni Suhan ang tungkol sa bangkay. May 6 na taong batang babae raw doon, maikli ang buhok at laging nagdo-drawing. Naalala tuloy ni Wookyung ang babaeng nakaberdeng damit. Bigla na lang lumitaw ang babae sa harap ni Wookyung. Samantala, ipinakita ni Ji-hyun sa asawa ni Sukwon ang CCTV nang bumili ng uling. Ang taong iyon ay ang kanyang asawa. Sinabi rin niyang handa ang asawa na gumawa ng kahangalan. Sinabi ni Ji-hyun na nitrogen monoxide poisoning ang resulta ng autopsy. Walang bakas ng pagpatay, kaya inakala niyang gumawa ng kahangalan. Nang marinig ito, hindi nagulat ang babae. Interesado siya sa 3 milyong won. Sinabi ni Suyang na ibabalik nila ang mga gamit ng namatay. Hindi napigilan ng babae ang pagtawa nang marinig iyon. Pagkapirma ng dokumento, nakuha na ng babae ang 3 milyong won. Sa sandaling iyon, may tumawag kay Ji-hyun sa telepono. Gusto ni Wookyung magtanong tungkol sa namatay sa bodega, pero dahil lihim pa ang investigasyon, walang sinabi si Ji-hyun. Tinanong ni Wookyung kung may anak ang namatay. Sinabi ni Ji-hyun na wala dahil ulila ang namatay. Pagkatapos tumawag, bumalik si Wookyung sa bodega para maghanap ng mga ebidensya. Natagpuan niya ang pulseras ng bata sa sahig. Ito ang bagong devil bracelet na popular nitong nakaraang 2 buwan. Naniniwala si Wookyung na may bata sa bodega. Pagkamatay ni Hisan, bigla na lang nawala ang bata. Humingi ng tulong si Wookyung kay Ji-hyun pero ipinakita nito ang mga litrato sa crime scene. Walang nakitang may kaugnayan sa bata. Wala ring record ng bata sa impormasyon ni Hisan. Ang tanging kamag-anak ni Hisan ay ang dating asawa niya. Sabi ni Wookyung, baka hindi niya inirehistro ang bata pagkapanganak. Pero di pa rin naniwala si Ji-hyun at sinabihan si Wookyung na tumigil. Medyo nabalisa si Wookyung. Sabi niya, baka pinatay ng mamamatay tao si Hisan tapos dinukot ang bata. Bukod sa pagkamatay at mga tula, lahat ng kaso may isa pang pagkakatulad, ang bata. Ang bata ay inabuso o pinabayaan. Parang nagising si Ji-hyun nang suriin ng forensics ang katawan ni Hisan. Tinanong pa ni Ji-hyun ang forensic doctor ng pribado kung nanganak na si Hisan. Sabi ng forensic doctor, malamang ilang taon na ang nakalipas. Dahil dito, nagsimulang maniwala si Ji-hyun kay Wookyung. Dinala ni Wookyung ang file ni Hisan mula sa pulis, patungo sa bahay ng kanyang ex-asawa. Nagsinungaling si Wookyung na nagsasaliksik siya sa espesyal na kaso at nagtanong tungkol kay Hisan. Sabi ng lalaki, 7 taon na ang nakalipas, habang nangongolekta ng basura, nakita niya si Hisan sa tumpok ng lumang damit. Mula noon, sinusundan na niya ang lalaki sa trabaho. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng damdamin at nanirahan nang magkasama sa loob ng 7 taon. Sa mga panahong iyon, laging gustong umalis ng bahay si Hisan. Nang tanungin ni Wookyung tungkol sa bata, sinabi ng lalaki na walang anak. Kinamumuhian din niya ang mga bata. Sa oras na iyon, may dumating para tawagin ang lalaki. Nagsimulang maghalughog si Wookyung sa silid, ngunit walang nakitang kapakipakinabang na impormasyon. Nakitang nagbebenta ng aso ang lalaki, kaya tahimik siyang pumunta sa bodega sa likuran na puno ng mga kasangkapan sa pagkatay. Binuksan ni Wookyung ang isa pang pinto ng bodega na tila may nakatira. May mga guhit sa dingding gamit ang mga krayola. Bukod dito, may nakita siyang libro tungkol sa pagbubuntis sa loob ng aparador. Bigla, pumasok ang lalaki. Inakala niyang magnanakaw si Wookyung, kaya hinuli niya ito at ibinigay sa pulisya. Nakita ito ni Ji-hyun na dumating sa tamang oras. Lumabas na gusto rin palang tanungin ni Ji-hyun ang lalaki tungkol sa bata. Natawa na lang ang lalaki nang walang magawa. Nagtataka siya bakit lahat nagtanong tungkol sa bata. Naisip niya, kahit mag-asawa sila noon, di ibig sabihin na uunawaan nila ang lahat tungkol sa isa't isa. Dagdag pa, di niya alam kung saan nanganak si Hisan. Walang mahanap na pahiwatig si Ji-hyun at binalikan ng tanong ng lalaki. Tinanong bakit ibinunyag ni Ji-hyun ang impormasyon ng pamilya kaya humingi siya ng paumanhin. Nagkita sina Wookyung at Ji-hyun sa labas ng pulis. Nahatulan si Wookyung ng trespassing at kinasuhan din si Ji-hyun ng pagsisiwalat ng pribadong impormasyon. Pareho ang sitwasyon nila kaya napagpasyahang kumain sa labas para maibsan ang stress. Habang kumakain, tinanong ni Ji-hyun si Wookyung bakit pumunta sa bodega para suriin ang naayos ng kisame. Bakit pa siya nagpupumilit alamin ang tungkol sa batang di kilala? Kahit alam ni Wookyung na baka di siya paniwalaan, sinabi pa rin niya ang nakita. Sinabi ni Wookyung kay Ji-hyun na may bangkay doon ayon sa bata. Labis na nagulat si Ji-hyun nang marinig ang sinabi ni Wookyung. Pagbalik sa himpilan, naisip ni Ji-hyun na ang patay na may tula ay may kaugnayan sa bata. Baka totoo nga ang sinabi ni Wookyung.
Sa bodega, bukod kay Hison na patay, may isa pang batang buhay. Ilang araw ang lumipas, may tumawag kay Wookyong. Sinabi ni Jihyun na nakita niya ang bata sa ampunan, kaya pumunta sila roon. Habang naghihintay, may nakitang painting si Wookyong sa sulok ng dingding. Ang nakasulat doon ay tula ni Seong-chul. Pag sumikat ang buwan sa disyerto, kumain ng bata. Biglang bumukas ang pinto. Isang mahiyaing batang babae ang nagtago sa likod, nakikita ang bilog na mata at maikling buhok. Ang batang ito'y kamukha ng nakita ni Wookyong, bilog na mata at maikling buhok, ngunit hindi ito ang batang babae sa kanyang guni-guni. Ang pangalan ng batang iyon ay Hana. Natagpuan siya malapit sa ampunan isang buwan na ang nakalipas. Si Hana ay may banayad na kapansanan sa pag-unlad. Maliban sa pangalan, wala siyang ibang sinabi. Hindi kailanman hinanap ni Hana ang kanyang ina. Inakala ng direktor na ulila siya. Habang nag-uusap, tinanong ni Wookyong ang tungkol sa larawan ng may kitong. Naisip ni Wookyong na hindi angkop ang tulang ito sa lugar na may mga bata. Sabi ng direktor, laging nakasabit ito sa sulok kaya hindi niya napansin. Bukod dito, maganda at malungkot lang naman ang tula. Hiniling din ni Wookyong na tingnan ang larawan ng batang na aksidente. Sinabi ng direktor na hindi ito ang bata rito. Pumunta sina Jihyun at Suyong sa likod bahay kung saan nakita si Hana. Noon, nakahiga si Hana sa damuhan ng ganito. Natagpuan nila siya ng alas 6 ng umaga. Napakaginaw noon. Kung nanatili siya roon buong gabi, tiyak na mamamatay siya sa lamig. Ang nagligtas kay Hana ay ang asong nasa harap nila. Madalas masunuri ng aso, pero ng araw na yon, malakas itong tumahol. Natuklasan lang nila si Hana nang may lumabas para tingnan. Gusto ng suspect na mahanap si Hana at umalis ng walang bakas, kaya iniwan siya sa likod bahay. Sinundan niya ang landas sa likod ng bundok, nagpapakitang kilala niya ang ampunan. Dinala ng dalawa si Hana sa sentro ng mga bata. Pagbaba sa kotse, tumakbo siya at mahusay na tumalon sa bintana. Pagkatapos, pumunta si Hana sa abandonadong bodega sa itaas. Tila pamilyar siya sa lugar na ito. Kahit hindi ito ang bata sa guni-guni ni Wookyong, nahanap nila ang tamang direksyon. Pagkatapos, dinala ni Wookyong si Hana sa kanyang bahay. Nagkakilala ang dalawang bata nang walang ilangan at masayang naglaro. Nang sumapit ang hating gabi, nakahiga si Hana nang nag-iisa sa sahig. Nagbanta ang batang babae na babaliin ang leeg nang magsalita pa. Kinabukasan, muling pinuntahan ni Jihyun ang dating asawa ni Hison. May dala siyang isang kahon ng beer. Pinanood ng lalaki ang video ni Hana at sinabing hindi niya ito kilala. Tinanong ni Jihyun ang lalaki tungkol sa ginawa niya bago at pagkatapos. Mukhang nainis ang lalaki at kinuha ang kanyang notebook. Kinuha rin ni Jihyun ang lata ng beer ng lalaki para sa pagsusuri. Sa notebook na ibinigay ng lalaki kay Jihyun, nakasulat na nangisda siya ng 3 araw at 2 gabi bago at pagkatapos ng insidente. Pero malinaw na hindi ito pinaniwalaan ni Jihyun. Inisip ng lalaki na walang saysay ang investigasyon ni Jihyun dahil hindi naman siya ang may sala. Sa kabilang banda, isinama ni Wookyong si Hana para bumili ng maraming gamit sa sining. Napansin ni Wookyong na si Hana pala ay masigla at napakausisa. Maliban sa hirap niya sa pagsasalita, normal naman siya tulad ng ibang bata. Ang problema niya sa pagsasalita ay dahil hindi siya kinakausap o inaalagaan ng kanyang ina. Nang pumanaw ang kanyang ina, gumanda ang kalagayan ni Hana. Kung ito ang layunin ng pumatay, mabuti man ito, krimen pa rin ang pagpatay. Pagbalik sa himpilan ng pulis, iniugnay ni Jihyun ang mga namatay at ang bata. Kung ito ang parusa sa kanilang mga kasalanan sa bata, sino nga ba ang lalaking iyon? Kung ang lalaki sa katayan ay talagang ama ni Hana, malamang siya ang biktima, hindi ang mamamatay tao. Ayon sa investigasyon ni Suyong, nangingisda lang ang lalaki sa pond. Pero dahil nabura ang CCTV, di matiyak kung naroon siya ng 3 araw at 2 gabi. Si Hana na lang ang tanging lead, pero ayaw niyang magsalita tungkol sa kanyang ina. Kahit sa laro, gusto ni Wookyong isama ang ina pero paulit-ulit itong tinatanggal ni Hana. Nang sabihin ni Jihyun na isama ang ama, inulit ni Hana ang binulong niya noong gabing iyon. Kung di ka tatahimik, babaliin ko ang leeg mo. Nagulat ang dalawa nang marinig ito. Tinanong ni Jihyun kung sinong nagsabi pero tinakpan ni Hana ang bibig at di umimik. Sa kabilang banda, nang mabalitaan ng asawa ni Sukwoo na gumawa ng kahangalan ang kanyang mister at hindi nabayaran, nagwala siya sa kumpanya ng siguro. Pumunta siya sa himpilan ng pulis at sinabing walang ginawang kalokohan ang asawa niya at pinatay ito ng iba. Sinabi rin niyang napunit ang sulat pamamaalam mula sa numero ng telepono pero agad inilantad ng hepe ang kanyang pakana dahil pera lang ang habol niya. Agad inaresto ng hepe ang babae at ikinulong kaya't natakot ito at tumakas sa himpilan ng pulis. Hiniling ng hepe kay Suyong na huwag sabihin kay Jihyun dahil naging masyadong
kumplikado ang kaso, nagdulot ng maraming trabaho sa himpilan. Muling kinuha ni Suyong ang file ni Sukwon. Nagulat si Suyong nang makitang may bakas ng pagkapunit ang sulat. Kinabukasan, sinuri nila muli ang mga sasakyan at nakita ang kotse ng ampunan kung saan nakatira si Hana. Nang tanungin ang mekaniko, sinabi nitong kanya ang kotse pero hindi siya ang nagmamaneho. Kamakailan, ipinahiram niya ang kotse sa kaibigan. Ang kaibigan na ito ay si Eunho mula sa ampunan. Mas nagkataon pa na lumaki si Eunho sa ampunan kung saan natagpuan si Hana. Noong tagapayo si Wukyung, nakita niyang may selyo ang larawan ng batang pinapayuhan, katulad ng sa batang na aksidente. Sabi ng bata, hindi raw selyo yon kundi guhit ni Eunho. Agad pinuntahan ni Wukyung si Eunho at ipinakita ang larawan ng batang na aksidente. Pero walang reaksyon si Eunho dahil marami siyang ginuhitan ng selyo. Kung hindi niya madalas nakikita, hindi niya matatandaan. Ngunit nang makita ang tula sa likod, parang may naalala si Eunho. Bigla namang dumating si Jihyun at dinala si Eunho sa pulis para imbestigahan. Nang makita ang larawan ni Hana, sinabi ni Eunho na hindi niya ito kilala. Kahit siya ang gwardiya sa center ng mga bata, minsan lang siya nagpatrol sa gabi. Hindi rin niya nakilala si Hana at ang kanyang ina. Tinanong siya ni Jihyun kung anong ginawa niya bago niya nakita si Hana. Sabi ni Eunho, nagtrabaho siya buong araw at natulog sa dorm gaya ng dati. Pero nang makita ang CCTV, sinabi niyang nagmamaneho siya at iginiit ito. Kung walang ebidensya, palalayain si Eunho pagkalipas ng 12 oras. Napilitan si Jihyun na humingi ng tulong kay Wukyung para kay Hana. Pero sa tingin ni Wukyung, hindi makabubuti ang labis na pagpapasigla sa bata. Mula noon, nagsimulang hindi sila magkasundo. Sabi ni Jihyun, may lalaking namatay sa sunog kasama ang anak ilang taon na ang nakalipas. Noon, natagpuan ni Jihyun ang bata sa isang internet cafe. Grabe ang kalagayan niya at maraming bakas ng pang-aabuso sa katawan. Malinaw na sinadya ang pagsusunog. Ilang oras bago ang insidente, bumili siya ng gasolina sa kalapit na gasolinahan at nag-post din ng mga komento tungkol sa pagpatay sa kanyang ama online. Gayunpaman, dahil siya ay menor de edad, hindi siya sinampahan ng kaso. Dumating din si Eunho at piniyansa siya. Noon, inakala ni Jihyun na kasangkot si Eunho sa panununog, ngunit dahil walang matibay na ebidensya, kailangan niyang kumpirmahin ito ngayon. Matapos marinig si Jihyun, nagpasya si Wukyung na subukang muli. Habang naglalaro, sinadya ni Wukyung na ilagay ang inhaler ng hika sa kahon ng laruan. Kinuha ni Hana ang inhaler ng hika at umubo ng ilang beses. Alam niya na ito ang bagay na ginamit ng kanyang ina. Sa gabay ni Wukyung, inilarawan ni Hana ang eksena ng suspek na nakatapak sa huling inhaler na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Pagkatapos ay pinabagsak siya ng salarin at dinala sa bahay ampunan. Sinabi rin niya na mabait ang mukha ng suspek. Agad na dinala ni Jihyun si Hana sa istasyon ng pulisya para kilalanin ang pumatay sa kanyang ina. Nang lumabas si Eunho, tahimik na hinawakan ni Hana ang kamay ni Wukyung. Masayang itinuro ni Jihyun si Eunho kay Hana pero pinigilan siya ni Wukyung. Kaya natapos ang pagkakakilanlan. Hindi rin pinalaya si Eunho. Paglabas ni Eunho, si Jihyun ay pareho pa rin ang ugali. Kapag may napagpasyahan, hindi siya susuko. Binalaan ni Jihyun si Eunho, sana di kita mahuli. Paglabas nila, itinuro ni Hana si Eunho. Sinabi niyang naglaro ito ng buhangin. Lumabas na naglalaro pala si Eunho ng buhangin kasama ang mga bata. Dahil di matukoy ni Hana ang salarin, pinalaya si Eunho. Paglabas ng istasyon, inimbitahan ni Wukyung si Eunho na sumakay sa kanila. Sa biyahe, tinititigan ni Hana si Eunho at binigyan siya ng lollipop pagbaba. Tiningnan ni Eunho ang larawan ng batang na aksidente sa trapiko. Naalala niya na minsan sa bahay ampunan, may batang nagsulat ng tula sa likod ng larawan. Kapag ang buwan ay sumisikat sa malawak na disyerto, pero hindi siya sigurado kung ito nga yung batang yon. Samantala, nakakuha si Jihyun ng mahalagang pahiwatig. May lalaking nagsabi na nang maaksidente si Sukwon, nakaparada ang kotse niya sa kabilang panig. Sa dashcam ng lalaki, nakita ni Jihyun na nagkunwaring umiinom ng alak ang mamamatay tao kasama si Sukwon sa kotse. Kasabay nito, naglagay ang suspect ng sleeping pills sa alak. Nang tulog na si Sukwon, sinunog ng mamamatay tao ang uling at umalis. Kaya na-diagnose si Sukwon na nalason sa carbon monoxide. Sinabi ni Suyang kay Eunho na nagbago ang patotoo ng asawa ni Sukwon. Sinabi raw ng babae na pinatay ng iba ang kanyang asawa. Sinabi rin ng babae na ang suicide note na may paumanhin ay napunit mula sa papel na may numero para sa paglilipat. Bagamat binago niya ang patotoo para sa insurance, tila alam niya noon pa na pinatay ng iba ang kanyang asawa. Sa oras na ito, ang asawa ni Sukwon ay nagte-text sa taong may palayaw na red cry. Tinanong niya kung may ibang paraan para makuha ang insurance, pero naisip ng isa na masyadong sakim siya. Kung siya'y matakaw pa, magiging katulad siya ng kanyang asawa. Kinabukasan, bumalik si Wukyung sa ampunan para tanungin ang direktor tungkol sa batang na aksidente. Sabi ng direktor, minsan may mga batang maikling nanatili at di na itala ang aksidente ng bata.
Habang tinitingnan ni Wookyong ang board ng mga bata, natagpuan niya ang bata. Sinabi ng nurse na iniwan ng ama ang bata doon at umalis. Kinabukasan, dinala ng nurse ang bata sa ibang ampunan kasama ang iba pang mga bata. Nakita ng nurse ang mga bata sumakay sa bus pero di sigurado kung ligtas silang nakarating dahil sa kapabayaan. Nang dalhin niya ang bata, tumakbo ito sa highway at naaksidente sa trapiko. Pagkarinig nito, umasa si Wookyong na di na muling magiging babysitter ang nurse. Pinuntahan ni Ji-hyun ang asawa ni Suk-won para tanungin bakit siya nagsinungaling. Sabi ng babae, di siya matino noon at ngayon lang niya naalala. Nakita ni Ji-hyun ang telepono ng babae pero mabilis itong itinago. Sabi niya, naglalaro lang siya at nakikipag-chat kapag may wifi. Sabay nito, sinisi ng asawa ni Suk-woo si Ji-hyun sa matinding paghabol sa kanya. Hiniling ni Ji-hyun kay Soo-young na siyasatin muli ang asawa ni Suk-won dahil sa kaduda-dudang kilos. Sa sandaling iyon, may tumawag kay Ji-hyun. Sinabi ni Wookyong na natagpuan niya ang pagkakakilanlan ng batang na aksidente sa trapiko. Iniwan ni Ji-hyun si Soo-young sa gilid ng kalsada at hinanap mismo si Wookyong. Sinabi ni Wookyong na Sung-jun ang pangalan ng bata at 7 taong gulang lang siya ngayong taon. Dahil wala sa listahan ng bata, dinala siya ng driver sa bahay pero iniwan lang sa harap ng ampunan. Umaasa si Wookyong na makakatulong si Ji-hyun sa paghahanap ng pamilya ng bata. Pagbalik sa istasyon, hiniling ni Ji-hyun sa mga kasamahan na magbukas ng investigasyon. Natagpuan nila ang ama ni Sung-joon na si Wang-sik, 23 taong gulang lang ngayong taon. Ibig sabihin, nagkaanak si Wang-sik noong 17 taong gulang pa lang siya. Bukod dito, may 5 taong gulang na anak na babae rin si Wang-sik. Pagkatapos, nagtungo ang dalawa sa bahay ni Wang-sik. Nakita nila ang bakuran na puno ng basura. Magulo rin ang loob ng bahay. Bigla natapakan ni Wookyong ang isang laruan at natumba sa takot. Sa oras na iyon, nakakita siya ng bata sa ilalim ng malaking karton. Agad nilang dinala ang batang babae sa ospital. Nagsimulang magbigay ng paunang lunas ang doktor sa bata. Habang naghihintay, muling lumitaw ang babaeng nakaberde sa harap ni Wookyong. Ngunit hindi siya nakikita ng mga dumadaan. Tumakbo siya palabas ng silid at umupo sa upuan. Naghihintay kay Wookyong. Umupo si Wookyong sa tabi niya. Kahit hindi kilala ni Wookyong ang babae, alam niya kung bakit ito lumitaw. Layunin niya ang iligtas ang mga batang nasasaktan. Nang tanungin ni Wookyong kung sino siya, lumapit si Ji-hyun at sinabing ligtas na ang bata. Ipinag-utos din niya ang pag-aresto sa ama ng bata, si Wang-sik. Kasabay nito, pinasalamatan ni Ji-hyun si Wookyong sa pagliligtas sa bata. Nang lumingon si Wookyong, nawala na ang babaeng nakaberdeng damit. Inihatid ni Ji-hyun si Wookyong pauwi. Sa pintuan, tinanong niya kung nakita pa ni Wookyong ang bata. Bakit hindi siya pumunta sa ospital? Sabi ni Wookyong, ayon sa doktor, dahil sa sobrang pressure yon, pero kaya pa rin niyang harapin at kausapin ang bata, kaya okay lang siya. Dahil anak pala ni Hyesung sa bodega si Hana at kapatid ng batang na aksidente, nakita silang lahat ng batang babae na nakaberdeng damit. Handa ring magkunwaring baliw si Wookyong dahil tama naman lahat ng hula niya hanggang ngayon. Nagkataon man o hindi, umaasa si Ji-hyun na makita agad ang batang babae na nakaberdeng damit. Nang araw na yon, may tumawag kay Wookyong. Sabi ng babae, siya raw ang nanay ni Sung-joon, yung batang na aksidente sa daan. Nang malaman niyang pinatay ni Wookyong ang anak niya, nag-usap silang magkita sa isang coffee shop. Sabi ni Wookyong, na aksidente si Sung-joon sa highway at malamang gusto na niyang umuwi. Medyo nakakatawa ang reaksyon ng babae. Mangmang ang magulang ng bata pero napakatalino niya. Nagmamadali siyang umuwi dahil mahal na mahal niya ang kapatid. Nakakaawa lang ang sinabi ng babae tungkol sa pagkamatay ng anak, walang lungkot. Habang nag-uusap sila, patuloy siyang nagte-text at tumatanggap ng tawag para sa bayad. Kinuha ni Wookyong ang painting ni Sung-joon pero hindi man lang tiningnan ng babae. Tinanong niya, magkano ibibigay mo? Kung di magbayad, itatapon daw siya sa isla. Para makuha agad ang kabayaran ng anak, binigyan ng babae si Wookyong ng diskwento. Sinabing 5 milyon won lang ang kailangan niya. Nag-iwan siya ng numero ng bank account at umalis. Nalaman ni Soo-young na nakatanggap ang asawa ni Sok-won ng 25 milyong won sa siguro. Tuwing may insurance money siya, diretso sa card niya ito. Ang huling 3 milyong won ay katumbas ng nakita sa kotse ni Sok-won. 2 buwan na ang nakalipas, nag-insurance din si Suk-won para sa anak. 2 linggo lang, bigla na lang nabalian ng daliri ang anak niya. Binugbog ni Suk-won ang pamilya para sa pera ng insurance. Naging motibo ito ng babae para patayin ang asawa at maprotektahan sila. Muling sinuri ng dalawa ang lahat ng kaso. Sabi ni Soo-young, si Wookyong ang nakakita sa bangkay ni Hye-sun. Si Wookyong din ang testigo kay Ji-hae at guro ng anak ni Suk-won. Ang tanging pagkakatulad ng mga kaso ay konektado kay Wookyong. Nang gabi ring iyon, muling hiniling ni Wookyong sa ina ni Sung-joon na bisitahin ito. Sa pagtingin sa walang pakialam na likod ng babae, mahigpit na hinawakan ni Wookyong ang manibela at pinindot ang gas.
Mabilis na tumakbo ang kotse patungo sa babaeng tumalikod at umaalis. Samantala, hindi alam ng ina ni Sung Jun ang papalapit na panganib. Malapit na ang kamatayan sa kanya, ngunit sa huli, hindi pa rin ito nagawa ni Woo Kyung. Si Woo Kyung ay nakaupo ng mag-isa sa kotse at umiyak. Nang mga sandaling iyon, lumitaw ang batang nakasuot ng berdeng damit sa kanyang guni-guni at inaliw siya. Sa himpilan ng pulisya, muling sinuri ni Ji Hyun ang video ni Sukwon na bumibili ng uling at nakitang nawala ito sa subway. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang asawa ni Sukwon. Sa paghahambing ng lakad ng dalawang pulis, nakita nilang hindi maaaring sabihing walang kaugnayan. Maaari lamang sabihin na magkaparehong magkapareho. Kaya't ipinatawag ni Ji Hyun, ang asawa ni Sukwon, sa himpilan ng pulisya. Sa ngayon, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa babaeng ito. Pero naniniwala si Ji Hyun na hindi siya ang pumatay. Kung di siya makikipagtulungan pagkatapos ilipat ang ebidensya sa piskalya, malamang siya ay mahatulan. Agad na natakot ang babae at umiyak ng malakas nang marinig ito. Sinabi rin niyang tiyak na makikipagtulungan siya kay Ji Hyun para hanapin ang tunay na pumatay. Tinanong siya ni Ji Hyun kung sino ang nagturo sa kanya. Nag-atubili ang babae saglit bago sinabi na may taong may palayaw na red cry. Sinabi rin niyang mabait na tao ito. Lagi raw siyang umaaliw at nakikinig sa kanyang pag-iyak. Samantala, pinuntahan ni Woo Kyung si Yun-ho at humingi ng tulong sa pagguhit. Sa detalyadong paglalarawan ni Woo Kyung, unti-unting lumitaw ang batang babae sa berdeng damit. Sa isip ni Woo Kyung, patuloy ding lumilitaw ang imahe ng batang babae. Sa oras na ito, nakatitig si Woo Kyung sa larawan, takot sa mga mata, at hindi maipaliwanag na pangamba ang bumaha sa puso niya. Nag-alinlangan siyang bumulong na kilala niya yung bata. Ito'y halos perpektong krimen. Una, lihim na ninakaw ng babae ang damit ng asawa at nagpanggap na siya para bumili ng uling. Tapos, naglagay siya ng pamtulog sa alak. Nang mahimbing na ang lalaki, sinunog niya ang uling para magmukhang aksidente. Sa huli, namatay siya dahil sa carbon monoxide poisoning. Sabi ng babae, araw-araw daw siyang binubugbog ni Sukwon at parang impyerno na ang buhay niya. Bigla, may nagpakilala sa kanya ng website para sa tulong. Doon, nalaman niyang di lang siya ang nagdurusa, marami ring babaero at abusadong asawa sa mundo. Madalas siyang inaaalo ng iba at tumatanggap din ng pribadong mensahe. Isa sa kanila ay may palayaw na red cry. Sinabi nito na magiging masaya lang siya kung papatayin ang asawa. Tinuruan niya ang babae gumawa ng peking eksena na may kagagawa ng asawa. Pero pagkabili ng uling, binaliwala na ng babae ang ideyang patayin ang asawa. Ngunit kagulat-gulat, namatay pa rin ang asawa niya ayon sa plano. Sinabi ni Ji Hyun na si Red Cry ang pumatay kay Sukwon. Akala ng babae online lang sila at hindi na kailangan ng ganoon kalaking tulong. Sa kabilang dako, hiningi ni Woo Kyung kay Yun-ho na iguhit ang babaeng nakaberde. May mga alaala siyang sumagi pero hindi niya matandaan ng maayos. Sinabi ni Yun-ho na ganun din ang naramdaman niya. Naalala niya rin sa huli pero ayaw niya sanang maalala iyon. Pumunta si Woo Kyung sa ospital para bisitahin ang nakababatang kapatid. Tinanong niya ang kanyang madrasta kung nakita na niya ang batang babae sa larawan. Sumagot ang madrasta, hindi pa. Ngunit nang makita ng kapatid ni Woo Kyung ang larawan, bigla itong kumukutap-kutap. Ipinakilala ni Woo Kyung sa mga kaibigan ang kanyang ama gamit ang photo album. Nang gabing iyon, nag-post si Woo Kyung ng anunsyo sa kindergarten board, umaasang makahanap ng impormasyon tungkol sa batang nakaberdeng damit. Sa himpilan ng pulis, nalaman ni Suyong na ang red cry ay walang iba kundi si Ji-hee. Ngunit namatay si Ji-hee noong Marso. Sumali naman ang asawa ni Sukwon sa relief website noong Mayo. Ibig sabihin, may gumamit ng datos ni Ji-hee para irehistro ang Red Cry ID sa website. May 5 tao online na nakatanggap ng mensahe mula sa Red Cry. Sila'y mga asawa at anak ng mapang-abusong lalaki. Inudyok ng Red Cry na patayin ang asawa pero asawa lang ni Sukwon ang nalinlang. Ayaw man ng leader, ang mga tulang nakita sa krimen ay nagpapatunay na ito'y serial murder. Dahil ang killer ay eksperto sa mga nang-aabuso ng bata. Kung malaman ng tao, tiyak na kakampihan nila ang killer. May mga gumagaya pang kriminal. Para iwas leak, pumayag ang leader sa task force, 3 lang ang kasali. Gabi-gabi, tinawagan ng asawa ni Sukwon si Woo Kyung pero agad binababa. Kinabukasan, pumunta si Woo Kyung sa bahay nila. Sabi ng asawa ni Sukwon, tumawag siya para siguraduhing ligtas si Woo Kyung sa pulis. Lubhang nagulat si Woo Kyung. Nalaman na ang relief website noon ay ipinakilala ni Woo Kyung sa asawa ni Sukwon kaya akala niya si Woo Kyung ang Red Cry. Si Woo Kyung lang ang nakaalam ng pag-uput-chat, pakikinig sa reklamo ng asawa ni Sukwon at paggamit ng asawa para sa insurance scam. Dati, tumawag ang asawa ni Sukwon kay Woo Kyung tungkol dito pero sinabi ni Woo Kyung na hindi niya ginamit ang ID o nakipag-chat online. Nagtinginan sila ng may pagdududa. Pagka-uwi, naalala ni Woo Kyung ang sinabi ng asawa ni Sukwon kaya binuksan niya ang stress relief site at nakita ang Red Cry.
Nagpadala siya ng mensahe dito. Habang inaayos ni Jihyun ang opisina kasama sila, may dumating na ulat na si Hana ay anak ng dating asawa ni Hisong. Nababaliw ang lalaki sa resulta. Sinabi niyang wala talaga siyang alam. Kung talagang anak niya yon, sana nagrehistro na siya ng pamilya. Sinabi rin niya na di siya takot sa mga pulis. Kung sa tingin mo nang aabuso siya, magpakita ng ebidensya o iharap sila ni Hana. Pero di pa rin niya inamin na inabuso niya si Hana. Dahil walang ebidensya, wala pang magagawa si Jihyun. Sabi ni Woo Kyung, ang pagtanggi ng lalaki ay tanda ng kumpiyansa na di siya mabubuko, kaya baka tinatakot si Hana kaya ayaw niyang magsalita. Pinagsama ni Jihyun ang kaso ni Jihi, Seokwon at Hisung para muling imbestigahan. Makalipas ang ilang araw, nalaman ni Jihyun na nakatanggap si Jihi ng sulat may contact info ng 5 tao habang nakakulong. Sa 5 taong ito, posibleng may isa na Red Cry. Nakita rin ni Suyong sa litrato ng mamamatay tao na sumusunod kay Jihae. May kotse na tumigil sa harap ng bahay ni Jihae nang mahigit 5 minuto. Ang may-ari nito ay si Woo Kyung. Dumating ang ina ni Seong Jun, lumuhod at nagmakaawa kay Woo Kyung para sa 3 milyong won. Nang mabigo, nagbago ang ugali niya. Di niya inasahan na walang takot si Woo Kyung at sinampal siya sa mukha. Sunod-sunod na sampal ang sumunod. Namatay ang anak niya dahil sa aksidente ni Woo Kyung, pero galit ang tao sa ina ni Seong Jun dahil walang malasakit sa anak at paulit-ulit humihingi ng sobrang bayad. Galit na galit si Woo Kyung, nanginginig ang mga kamay niya. Tinanong ni Jihyun si Woo Kyung tungkol sa pagparada sa harap ng bahay ni Jihye. Sabi ni Woo Kyung, dumadaan lang siya. Tuwing bumibisita siya sa ospital, dumadaan siya roon para sa kapatid. Nagparada siya para makita ang balita tungkol kay Jihye. Tinanong ni Jihyun si Woo Kyung kung nalulungkot siya sa kalagayan ng kapatid. Medyo nalungkot si Woo Kyung, pero di raw kasing lungkot ng kapatid na humihinga lang. Hindi na intindihan ni Jihyun ang sagot ni Woo Kyung. Naging gulay ang kapatid pero itinago ni Woo Kyung ang kanyang sakit. Sabi ni Suyong, baka hindi ito itinatago ni Woo Kyung. Sa halip, parang sumisigaw ang buong katawan ni Woo Kyung. Dahilan nito ay sobrang sakit o lubos na pagkawasak. Sa istasyon, nakita sa CCTV na linggo-linggo pumupunta si Woo Kyung kay Jihi. Naisip ng mga kasamahan na hindi pinaghihinalaan si Woo Kyung. Naisip ni Jihyun na kailangan niyang iwaksi ang kanyang mga maling pananaw. Ang 3 kaso, biktima man o suspect, may kaugnayan sa Children's Center ni Woo Kyung. Kaya, malaki ang posibilidad na may kaugnayan ang suspect sa Children's Center. Kasabay nito, nakatanggap ng sagot si Woo Kyung mula sa Red Cry. Sinabi ng kausap na kilala niya si Woo Kyung. Agad na sinabi ito ni Woo Kyung kay Jihyun. Tinanong ni Jihyun bakit siya nag-text sa mamamatay tao. Sabi ni Woo Kyung, gusto niyang alisin ang hinala ng asawa ni Seokwon sa kanya. Di niya kilala ang Red Cry, pero nahulaan nito ang iniisip niya. Alam ng Red Cry na gusto rin niyang mamatay si Seokwon para maging masaya ang asawa at anak nito. Nang araw na yon, nakatanggap ng regalo ang ina ni Seong Jun mula sa taga-suporta. May isang piraso ng papel sa loob ng kahon. Sabi nito, yurakan ang lungkot, mabuhay sa hirap. Nang buksan niya ang isa pang kahon, may nakita siyang manikang nagpatakot sa kanya. Itinapon niya ang regalo. Ang nakakatakot na laruan at kakaibang papel ay nagbigay ng masamang kutob sa ina ni Seong Jun. Kahit hindi inisip ni Jihyun na suspect si Woo Kyung, maraming kaso ang may kaugnayan sa kanya, kaya hindi niya maiwasang pagdudahan ito. Sa oras na iyon, may nahanap na ebidensya ang kasamahan ni Jihyun. Isang araw bago namatay si Jihye, may tumawag sa kanya. Ang may-ari ng numerong iyon ay si Ha-chung. Tinanong ni na Jihyun at Suyong si Ha-chung, pero sinabi niyang hindi niya numero iyon. Posibleng may gumamit ng kanyang personal na impormasyon para magparehistro. Noon, nakita ni Jihyun ang isang exhibit para sa pondo ng mga inabusong bata, ang dating club ni Woo Kyung. Sabi ni Ha-chung, siya at si Woo Kyung ay dating miyembro ng club. Pero naaksidente ang kapatid ni Woo Kyung at naging gulay. Nabaliw si Woo Kyung at umalis sa club. Habang nag-uusap sila, umuwi si Bitna, anak ni Ha-chung. Lumapit si Bitna para batiin sila. Sinabi rin niya na ang anak niya ang pinakamahusay sa paaralan. Nang umalis sina Suyong at Jihyun, tinawag sila ng anak ni Ha-chung. Sinabi niyang huwag maniwala sa kanyang ina. Sabi ni Bitna, hindi baliw si Woo Kyung. Noon, nakita ni Woo Kyung ang dating kaklase sa kindergarten. Ngunit sinabi ng babae na hindi niya kilala si Woo Kyung. Tinanong niya kung naaalala ang babaeng nakaberde sa larawan. Sabi ng babae, si Woo Kyung ang nasa larawan. Bigla, nakita niya ang batang nakaberde. Umaatras sa takot sa babaeng papalapit. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng pagkalito at hindi makapaniwala. Nagpanik siya, bumulong, at itinanggi na siya iyon. Kinailangan ni Bitna na ibigay ang kanyang mga gadget. Hahanapin siya ni Ha-chung, kukumpiskahin ang hindi pang-aral at ikukulong sa silid. Binantayan ni Ha-chung ang anak sa CCTV, pero hindi niya inasahan ang pagnanais ng bata sa cellphone. Sa ilalim ng mesa, sa blind spot ng kamera, lihim na naglalaro si Bitna sa telepono.
pero sa labas ng CCTV, mukhang masigasig pa ring nag-aaral si Bitna sa presinto. Nasuri na ng kasamahan ni Jan ang numero ng teleponong inirehistro ni Huchong. Binuksan ito ilang araw bago natanggap ni Wukyong ang mensahe. Ang oras ng pag-login sa relief site ay tumugma sa IP address ng telepono. Bago namatay si Jihai, tumawag siya sa pampublikong telepono para kausapin ang Red Cry. Inengganyo ng Red Cry si Jihai sa crime scene, pinatay siya, ginamit ang kanyang datos sa relief site, tapos nilapitan ang asawa ni Sukwan. Siniyasat ni Suyong si Huchong, may-ari ng telepono, at nalaman na may ilang espesyal na kriminal na record siya. Ayon sa biktima, sinumang hindi sumang-ayon sa kanya ay binubugbog bilang ganti. Si Wukyong lang ang nagkasundo sa kanya, pareho silang naniniwala na dapat parusahan ang mga nang-aabuso sa bata. Sabi ni Wukyong, magkasamahan lang sila, hindi malapit pero hindi rin masama ang relasyon nila. Inakala ni Jihyun na si Huchong ang Red Cry, pareho man lang sila ng paniniwala tungkol sa pagtrato sa mga bata. Sabi ni Wukyong, kahit kakaiba si Huchong, hindi naman siya aabot sa pagpatay. Bukod dito, kung pag-uusapan ang kanyang paninindigan, katulad ng sa kanila ang kanyang pananaw, kung lahat ay aatake sa bata, wala nang mas malupit pa sa mundo. Ngunit kahit ganoon, hindi sila papatay ng walang dahilan. Nang lumabas sila, tumingin sina Jihyun at Suyong sa gawin ng sentro ng mga bata. Simula nang magsimula ang kaso, ito ang lugar na madalas nilang binibisita. Bigla naisip ni Jihyun na baka problema ito ng sentro, hindi ni Wukyong, kaya agad siyang bumalik para hanapin ito. Alam niyang lahat ng talaan dito ay ilalagay sa sistema at iimbak sa intranet, kaya mataas ang antas ng seguridad. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas, gumawa ng master key ang sentro para sa lahat ng file. Karaniwan, ibibigay ito sa pinuno ng seguridad, pero dito sa sentro, nasa kamay ito ng direktor. Agad na pumunta ang dalawa sa direktor. Sinabi ng direktor na wala siyang alam tungkol sa computer. Karaniwan, ang sekretarya ang tumutulong mag-login. Maliban sa sekretarya, ang nakakaalam ng susi ay mga miyembro ng security team kasama si Wonho. Kailangan nilang interogahin isa-isa ang mga nakakaalam ng susi. Nang tanungin ni Suyong si Wonho, nakita niya ang larawan ni Hana na iginuhit nito. Sinabi ni Wonho na mahal niya ang bata. Pag nakikita niyang nakangiti ang mga bata, nawawala ang gulo sa kanyang puso. Kung hindi namatay si Hesun sa bodega, hindi magiging kasing saya si Hana ngayon. Nang makitang nakatingin si Suyong, agad idinagdag ni Yunho na masama ang pagpatay. Nakahanap si Wukyong ng kaibigan noong bata, pero di rin siya kilala nito. Hinanap niya ang bodega pero wala siyang nakitang gamit. Nakaramdam ng kakaiba si Wukyong. Bakit nga ba naiiba ang kanyang alaala sa iba? Noong bata siya, umaasa ang ama sa larawan para makaalaala siya. Nang pag-usapan ito, nawala ng kontrol si Wukyong. Akala ng madrasta may sakit siya sa isip at kailangan ng ospital. Kahit alam ang ID at numero, hindi pa rin nila nahuli ang suspect. Muling nahulog sa deadlock ang kaso. Biglang tumawag kay Jihyun. Tinanggihan ang restraining order laban kay Hana. Pinayagan nilang bisitahin siya ng kanyang ama. Wala nang magawa si Jihyun. Inilabas ang galit sa mga bagay. Sa huli, kinailangan nilang iharap si Hana sa kanyang ama. Sa patuloy na tanong ng lalaki, natakot si Hana, umihi sa pantalon at tumakbo sa banyo. Malinaw na pamilyar siya rito, ngunit sabi ng lalaki, mabilis na umangkop sa lugar na ito. Biniro rin niya ang pangangatawan ni Wukyong. Sinuntok ni Yunho ang lalaki hanggang bumagsak. Akmang susuntukin pa ni Yunho ang lalaki nang yakapin siya ni Hana. Unti-unti ring kumalma si Jihyun. Kahit nalaman na ang totoo, hindi nila maaresto ang lalaking ito. Muling binantaan si Hana ng kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, parang iiyak na si Wukyong. Galit na galit siya sa mga nang-aabuso ng bata. Nabangga ng kotse ang ina ni Seongjun sa kalsada at tumakas ito. Delikado sa gitna ng daan, kaya tumayo siya at kinuha ang gamit bago bumagsak ulit sa gilid. Sa kabilang dako, nahanap ni Soyong si Bitna. Tinanong niya kung bakit iniwasan ng ina nito si Wukyong. Sabi ni Bitna, nakita ni Wukyong ang sugat niya at inakala na inabuso sila ni Hachong. Mula noon, sinisisi na ni Hachong si Wukyong. Sinabi ni Hachong na nagdusa siya sa mga delusyon ng pag-uusig. Sa investigasyon, nakita ni Soyong na malinis ang mga record niya pero may isang kahina-hinalang bagay. Bumili siya ng mga pampahimbing. Sinabi na ito raw ay gamot na tumutulong sa mga bata na mag-aral ng mabuti at mag-focus. Ang nagbenta sa kanya ng gamot ay si Jung Tae, ang pumatay kay Ji-hee noon. Pareho silang sumali sa mga protesta dati. Nang marinig na patay na si Jung Tae, hindi pa rin makapaniwala si Hachong pero dumalo siya sa libing. Dahil dito, pinaghinalaan ni Jihyun na si Hachong ang may sala. Bumisita si Wukyong kay Haisu sa ospital, kapatid ng batang na aksidente, si Seongjun.
Ipinakita rin ni Wookyong kay Haisu ang larawan ng kanyang kapatid. Hinaplos ni Haisu ang papel habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Sabi ng nurse, hinanap nila ang ama ni Haisu, pero nakulong ito dahil sa pagnanakaw. Ayaw din palakihin ng ina si Haisu, kaya kailangan dalhin sa welfare facility, pero kailangan pa ng pahintulot ng mga kamag-anak. Matapos magtanong-tanong, natagpuan ni Wookyong ang ina ni Songjun sa ospital. Nang mga oras na yon, siya'y malubhang nasaksak kaya hindi makagalaw. Pagkatapos humingi ng pahintulot na dalhin si Haisu sa welfare, naghanda ng umalis si Wookyong. Bigla na lang, nagsalita ng tula ang babae. Yayapakan ng lungkot, mabubuhay sa hirap na iyon. Ito ang tula sa kahon ng regalo. Inisip ng babae na sinaksak siya bilang parusa para pasanin ang mga kasalanan ng bata. Swerte siyang nabuhay, pero ang sarili niyang anak ay namatay. Pagka-uwi, natagpuan ni Wookyong ang tulang ito sa isang aklat. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Ji-hyun. Inakala niyang balak ng Red Cry na saktan ang ina ni Songjun. Bukod dito, natanggap niya ang tula bago ang aksidente, pero naisip ni Ji-hyun na masyadong direkta at madaling mahuli ang ganitong paraan ng krimen. Kahit hindi siya naniniwala na Red Cry ito, pumunta pa rin siya sa kumpanya ng nanay ni Songjun para mag-imbestiga. Nahanap ni Ji-hyun ang papel na may nakasulat na tula. Pumunta siya sa ospital para tanungin kung may nakausap ba siya tungkol sa bata kamakailan. Sabi ng nanay ni Songjun, di niya sasabihin sa iba ang tungkol sa bata kasi alam niyang di siya karapat-dapat na maging ina. Nang mga oras na yon, may tumawag kay Ji-hyun at nalaman niyang nahuli na ang tumakas na naging sanhi ng aksidente. Sa investigasyon, nalaman nilang kakauwi lang ni Chung-hun mula sa bakasyon. Nagtatrabaho siya bilang delivery man. Noong araw ng aksidente, part-time din ang trabaho niya. Binigkas ni Ji-hyun ang tula sa harap ni Chung-hun, pero di nito alam. Dahil dito, tinanggal ni Ji-hyun ang posibleng koneksyon ng aksidente sa Red Cry. Maya-maya, nabalitaan ni Ji-hyun na gusto ng ama ni Hana na kumpirmahin ang kanilang relasyon. Ibig sabihin, kailangan niyang tumira sa ama niya sa hinaharap. Tumawag si Ji-hyun para pigilan siya, pero sabi ng lalaki na anak niya si Hana kaya hindi niya bibitiwan ang pag-ampon. Pagkababa ng telepono, nakakatakot ang ngiti ng lalaki. Sa kabilang dako, may tumawag na kaibigan kay Wookyong. Sabi niya, alam ko bakit napagkamalan ko yung babaeng nakaberdeng damit na ikaw. Nag-email din siya kay Haisu. Binuksan ni Wookyong ang email at may nakitang larawan ng birthday party. Nakaberdeng damit siya noon. Bigla niyang naalala na regalo yun ng tunay niyang ina. Siya at yung babaeng nakaberde ay paulit-ulit sa isip niya. Dahil sa magkakaugnay na alaala, halos mabaliw si Wookyong. Samantala, tumatawa at nagbibiro si Bitna sa guro. Hindi inaasahan, nakita ni Hachong ang tagpong ito sa CCTV, kaya tinawag niya si Bitna sa labas. Una, hinanap ni Hachong ang katawan ni Bitna at sinampal siya sa mukha. Pero agad niyang niyakap si Bitna at sinabing, mahal kita. Sinabihan niya itong mag-aral ng mabuti. Dahil dito, hindi makilala ni Bitna ang pagkakaiba ng pag-aaruga at pang-aabuso. Paalis na si Hachong nang marinig niyang tumunog ang telepono. Kinuha niya ang telepono ng tutor at nakitang may mensahe si Bitna dito. Hinila niya ang anak palabas. Talagang may nakita siyang cellphone sa ilalim ng mesa. Agad humingi ng tawad si Bitna pero hindi mapigil ang galit ni Hachong. Kinuha ni Hachong ang latigo, pinilit si Bitna maghubad at binugbog siya. Sa kabilang dako may mga alaala si Wookyong na bumabalik sa isip. Siya at ang batang babae sa guni-guni ay parehong nakasuot ng berdeng damit. Hinanap ni Wookyong ang damit sa bodega pero wala siyang nakita. May ilang larawan na lang ang natira sa mesa. Sabi ng iba, pamilya'y kasama sa pag-alala pero wala ni isang tao si Wookyong. Para malaman ang nakaraan, tiningnan ni Wookyong ang mga record ng pamilya niya. Samantala, pumanaw ang kanyang lola, ilang taon na ang nakalipas. Didirektang kamag-anak ang tiya, kaya kailangan ni Wookyong hanapin si Ji-hyun. Umaasa si Wookyong na matutulungan siya nito sa paghahanap. Nalaman ni Suyong sa telepono ni Hachong na wala siya nang napatay sina Ji-hye at Sukwon. Gayunpaman, nang buksan ang pulang cry phone, dumaan ang dalawa sa iisang kalye. Agad hinanap ni Ji-hyun ang bahay ni Hachong. Wala siyang nakitang kahina-hinala, pero kinuha pa rin nila ang computer at telepono para imbestigahan. Sa kabilang dako, hinanap ni Suhun si Wookyong para magpaalam. Pagkatapos ng psychological counseling session, tuwang-tuwa ang bata. Isinulat din niya ang numero ni Wookyong para madaling tawagan. Sa sandaling iyon, nakita ni Suhun ang larawan ng batang babae na nakaberdeng damit. Sabi ng bata, ang taong nasa larawan ay kamukha raw ni Wookyong. Medyo nagulat si Wookyong, unang beses may nagsabi na magkamukha sila. Nang gabing iyon, umuwi si Bitna galing eskwela. Nakita ni Bitna ang kanyang inang nakaupo roon, natulala. Nakita ni Hachong ang anak na umuwi, kinuha ang laptop, tinanong kung okay lang kunin ng pulis ang laptop. Sinabi ng kabila, basta't sundin ang pag-login, wala silang makikita. Doon lang nakaramdam ng ginhawa si Hachong.
Sa pulis, nakita ng kasamahan ni Ji-hyun na normal at kaunti lang gamit ang laptop at telepono ni Ha-chong. Bukod sa tawag at text, hindi ginamit ang telepono para sa iba. Ang computer ay nag-browse lang ng mga normal na website. Isang horror fan club site lang ang kakaiba pero walang kahina-hinala. Dahil iniisip lang ni Woo-kyung ang batang nakaberde, humingi ng payo ang madrasta kay Min-suk, dating asawa. Kinabukasan, kinuha ni Min-suk ang anak nila. Sabi niya, wala raw lakas si Woo-kyung na alagaan ang anak. Binalaan niya si Woo-kyung kung magpatuloy siya, laging sa kanya ang bata. Sa kawalan ng unawa ng ex at madrasta, pagod na pagod si Woo-kyung. Gusto lang niyang mahanap ang nawawalang alaala ng kabataan. Kakauwi lang ni Bitna nang makita niyang malapit ang tutor at ina. Ang eksena ay lubos na nagpalungkot sa kanya. Nag-iisa si Bitna sa bubong at umiyak. Para sa ina, siya'y kasangkapan sa pag-aaral, walang oras sa libangan, wala rin siyang kaibigan, pati tutor, tanging kausap niya, inagaw ng kanyang ina. Sa huli, tinawagan ni Bitna si Woo-kyung, tagapayo niya. Sinabi niyang gusto niyang mamatay ang kanyang ina. Umaasa rin siyang iligtas siya ni Woo-kyung. Dinala siya ni Woo-kyung sa sentro ng mga bata. Sabi ni Bitna, nag-set up ng study room ang ina niya. 5 p.m., weekends, 8 p.m. Kaya't nakakulong si Bitna sa kwarto para mag-aral. Kailangan ni Bitna ng emergency bell para sa banyo. Kung bumaba ang grades, binubugbog siya, puno ng pasa. Noon pa man, akala ni Bitna na mahal siya ng kanyang ina at matatapos ito sa kolehiyo. Ngunit di niya naisip na kung magpatuloy ito, maaari siyang mamatay bago pa man makapag-aral. Nang marinig ang kwento ni Bitna, niyakap siya ni Woo-kyung ng mahigpit at umiyak. Dinala si Ha-chung sa himpilan ng pulisya para sa legal na investigasyon. Inakala ni Ha-chung na hinikayat ni Woo-kyung ang anak na siraan siya. Ipinakita ni Woo-kyung ang mga larawan ng batang binugbog ng ama hanggang sa puno ng sugat ang katawan. Noon, galit na galit sila, iniisip na hayop ang lalaking iyon. Kasama pa nilang isinampang kaso ang ama ng bata. Inilagay ni Woo-kyung ang mga larawan ni Bitna at ng bata sa tabi ng isa't isa. Tinanong niya si Ha-chung kung nakikita niya ang pagkakaiba ng dalawa. Iba ba ang ginagawa ni Ha-chung sa ginawa ng ama ng bata? Sumigaw si Ha-chung na hindi siya katulad nila. Ginawa niya to para mapabuti si Bitna pero di niya inasahan na ganun din pala ang sasabihin ng ama ng bata. Akala ng ama, ang pagbugbog sa bata ay paraan para itama ang masamang ugali nito. Hindi ito para sa kanilang kabutihan kundi pang-aabuso sa bata. Nang kumalma, napagtanto ni Ha-chung ang kanyang pagkakamali. Inamin niya ang krimen na kanyang nagawa. Akala ni Bitna kung masunurin siya at mag-aral ng mabuti, magbabago ang nanay niya. Pero nalaman niya na kahit anong gawin niya, di niya mababago ang kalupitang to. Pagka-uwi, nakipag-chat ulit si Ha-chung sa misteryosong tao. Sinabi ng kausap na disappointed siya, pero sabi ni Ha-chung may special circumstances siya. Dito, nakita ng kasamahan ni Ji-hyun na bukas ang phone ng Red Cry. Ibig sabihin, ang kausap ni Ha-chung ay ang Red Cry. Mabilis silang sumunod sa lokasyon at nakarating sa isang post office. Tiningnan ni Ji-hyun ang bawat package na isinakay sa sasakyan. Bigla niyang naunawaan na ang gumagalaw ay hindi tao, kundi mga kalakal. Pero bakit sa oras na ito? Hinulaan ni Soo-young na gusto ng Red Cry na ilihis ang atensyon ng pulis mula kay Ha-chung, kaya malamang siya ang susunod na biktima. Sa oras na ito, pupuntahan ni Woo-kyung si Ha-chung kasama si Bitna. Ito ang lugar kung saan sila tatlo dating nagiinuman ng kape. Dahil sa diborsyo niya sa asawa ni Ha-chung, hindi niya pinayagang hanapin ni Bitna ang kanyang ama. Nag-aral ng mabuti ang anak at naging top student na nakatulong sa kanya, pero tingin ni Bitna ginagamit lang siya ng ina. Umiyak si Ha-chung, hinawakan ang kamay ng anak at patuloy na humingi ng tawad. Umaasa si Ha-chung na hindi siya patatawarin ng kanyang anak. Kasabay nito, nakatanggap ang kasamahan ni Ji-hyun ng pakete na may telepono ng Red Cry. May nakasulat na itim at puting larawan ni Ha-chung dito. Sa ibaba, nakasulat ang mga salita, "Kukunin ko ang sertipiko ng kamatayan ngayon." Posibleng si Ha-chung ang susunod na target. Agad tinawagan ni Ji-hyun si Woo-kyung, sinabihan silang huwag umalis sa coffee shop. Sinabi rin niya kay Ha-chung na huwag matakot, pupunta sila para protektahan siya agad. Pagkatapos ibaba ang telepono, nag-usap pa sila ng kaunti. Tinanong ni Ha-chung sa waitress kung nasaan ang banyo tapos lumabas siya ng cafe. Maya-maya, naalala ni Woo-kyung na napuntahan na nila tong lugar dati. Alam dapat ni Ha-chung ang banyo kaya nagmadaling lumabas si Woo-kyung para hanapin siya. Sa wakas, nakita ni Woo-kyung si Ha-chung sa bubong ng gusali. Nang oras na yon, nakatanggap si Ha-chung ng mensahe mula sa Red Cry. Tinatanong kung gusto ni Ha-chung husgahan sarili. Ngumiti lang siya bago tumalon. Dumating din si Ji-hyun agad pero di na niya napigilan ang trahedya. Nasaksihan ni Woo-kyung ang lahat, natigilan siya sa sobrang gulat. Tinanong ni Ji-hyun bakit hindi niya ito pinigilan. Akala ni Woo-kyung di mangyayari yon sa cafe. Kasi dati nang napuntahan ni Ha-chung yon, dapat alam niya kung nasaan ang banyo.
Nang nagtanong si Ha-chong sa waitress tungkol sa banyo, parang gusto niyang pigilan siya ni Woo-kyung. Sa loob-loob niya, ayaw talaga niyang mamatay. Nakita ng kasamahan ni Ji-hyun sa CCTV ng post office na isang lalaki ang nagpadala ng red cry phone. Pinili ng taong ito ang lugar na mahirap makita para hindi siya mahanap ng pulis. Malabo lang ang likod niya ang nakita. Ang litrato ni Ha-chung sa phone ay galing sa internet. Ang sulat ay hango sa isang tula. Sabi ng forensics, hangal na gawa ito. Akala nila ginawa ni Ha-chung to pagkatapos ng mensahe. May nagbabanta sa kanya siguro. Automatikong binubura ng chat software ang mga mensahe pagkatapos ng usapan, kaya walang nahanap na makatutulong na ebidensya. Gayunpaman, ang huling website na binisita ni Ha-chung bago siya namatay ay isang website ng pelikulang horror. Unang nag-login siya sa website kalahating buwan bago namatay si Ji-hee. Mula noon, hindi na sumali si Ha-chung sa mga protesta. Sinabi ni Bitna na nakita niyang nag-login ang kanyang ina sa website na ito ng ilang beses. Nakakapagtaka ito dahil hindi mahilig ang kanyang ina sa mga pelikulang horror. Laging nakakaramdam ng pagkakasala si Bitna sa pagkamatay ng kanyang ina. Inakala niyang dahil nag-ulat siya sa pulisya, may ginawang katangahan ang kanyang ina. Mabilis na lumapit si Woo-kyung para aliwin siya. Kakabalik lang ni Ji-hoon sa istasyon ng pulisya nang makatanggap siya ng email. Ito'y mula sa ama ni Hana na humihingi ng resulta ng DNA test. Kung makumpirma ang kanilang legal na relasyon bilang mag-ama, babalik si Hana sa kanyang ama. Parang pagpapadala ito kay Hana sa impyerno sa lupa. Nag-alala rin si Woo-kyung nang marinig yon, pero wala pang pruweba na inabuso ng tatay si Hana, kaya kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan. Sa usapan, pinag-usapan nina Woo Chang at Oh In-ho ang pagkuha ng tatay kay Hana. Ang dating tahimik na ugali ni Hana ay unti-unting naging masayahin at masiglang matapos magpagamot. Hindi nila ma-imagine kung anong mangyayari kung babalik siya sa tatay niya. Bigla, may nakitang patay na maya si Hana. Nilagay niya sa butas, tinakpan ng lupa at tinapakan. Tinanong ni Woo-kyung bakit inilibing ni Hana ang maya. Sabi niya, patay na raw kasi. Pero paano alam ng batang kasing liit niya na dapat ilibing ang mga patay? Tinanong ni Woo-kyung kung anong nilalaro ni Hana noon sa bahay ng tatay niya. Nag-atubili si Hana saglit tapos sinabi niyang wala siyang tatay. Naalala ni Woo-kyung ang banta ni Hana, pag nagsumbong ka, babaliin ko leeg mo. Sa investigasyon kay Ha-chung, nalaman ni Suyon na nag-login siya sa website ng pagpupulong 2-3 beses linggo at miyembro pa. Pero hindi kailanman nag-post o nag-comment si Ha-chung. Halata na ayaw ni Ha-chung ng horror movies, pero kailangan niyang mag-register. Hinala ni Ji-hoon, ito ang channel ng komunikasyon sa Red Cry. Nalaman din nila na si Jung-tae, pumatay kay Ji-hae, nag-login din dito bago namatay. Nang mga oras na yon, tumawag ang ama ni Hana para magpasalamat kay Ji-hoon. Nakakapukaw ang mga salita niya kaya galit na sumigaw si Ji-hoon. Sabi ni Ji-hoon, marami nang pinatay ang Red Cry, bakit hindi ang ama ni Hana? Mabilis na kinontrol ni Ji-hoon ang emosyon at pumunta kay Woo-kyung. Naisip ni Woo-kyung na nagmamadali ang ama ni Hana na kunin siya marahil nakagawa ng malaking krimen. Inalis niya si Hana para paalisin. Kaya kailangan nilang pahabain ang oras, maghintay hanggang mag-alala ang lalaki at bigyan ng pinakamahusay na kondisyon para protektahan si Hana. Malapit na siyang tumira sa amang ng abuso sa kanya. Sa loob ng kotse, tinanong siya ng lalaki kung nagsabi siya. Umiling si Hana para ipakitang hindi siya nagsabi. Tinanong ng lalaki kung ano ang gagawin niya kung magsasabi siya. Sinabi ni Hana na babasagin niya ang liig nito at papatayin siya. Para protektahan si Hana, ginamit ni Woo-kyung ang paglabag ng direktor sa batas para pilitin siyang makipag-usap sa ama ni Hana. Sa huli, napagkasunduan na regular na magpapagamot si Hana. Nagkaroon din ng pagkakataon si Woo-kyung na hayaan si Hana magsabi ng totoo. Bago umalis, tinuruan ni Woo-kyung si Hana na kabisaduhin ang numero niya para matawagan siya kung may emergency. Humingi si Ji-hoon ng alarm clock sa mga boss niya. Kung nasa panganib si Hana, agad kikilos ang pulis. Di nila mapapalaya si Hana sa ama, pero ito ang pinakamabuting proteksyon na naisip nila. Pagkakuha kay Hana, hinanap ni Ji-hoon ang may-ari ng horror website. Bagamat sobrang dumi ng bahay ng lalaki, ang website ay napakalinis. Bakit kaya nag-login sina Jung-tae at Ha-chung dito bago sila namatay? Habang tinitignan ni Ji-hoon ang kahon ng underwear, may naisip siya bigla. Baka ang meeting place ay fasad lang pala. Para malaman ang sikreto, kailangan mong tingnan sa loob ng pabalat. Kaya sinabi ni Ji-hoon sa mga kasamahan na maghanap ng mas maigi. Nang gabing iyon, pumasok si tatay sa silid niya ng lasing. Inalis niya ang kumot at tinanggal ang relo. Nang umalis ang ama, dahan-dahang dumilat si Hana, isinara ang pinto
at bumulong ng numero ni Wookyong. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Hana sa tahol ng aso at ingay ng mga bagay na nagbabanggaan. Natakot si Hana, niyakap ang teddy bear at tinakpan ang mga tainga. Samantala, pinapatulog ni Wookyong ang anak niya. Nang magmulat siya, may nakita siyang batang babae na nakaberdeng damit sa harap niya. Bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono. Sa kabilang linya, umiiyak si Hana at tinatawag si Wookyong. May lalaking nakaitim na lumapit kay Hana at inagaw ang telepono. Nagmadali si Wookyong papunta sa bahay ni Hana. Sinabi ni Wookyong kay Jihyun na nanganganib si Hana kaya pumunta rin siya agad doon. Dumating agad si Wookyong at nakitang walang laman ang silid. Magulo ang sahig, tila may bakas ng pag-aaway. Tinawag ni Wookyong si Hana habang naghahanap. Noon, may napansin si Wookyong sa loob ng bodega. Binuksan niya ang pinto at nakakitang may duguan na martilyo sa mesa. Nang titingnan niya ng maigi, may kamay biglang tumakip sa bibig niya. Hinila siya ng lalaking nakaitim palabas at binuksan ang ilaw. Sa mesa, kitang-kita ang bangkay ng ama ni Hana. May nakaukit na tula sa likod. Lahat nagbubulag-bulagan, nabubuhay na parang aso. Si Wookyong, na dumating para sagipin si Hana, ay nawawala rin. Ang naiwan lang ay ang nahulog niyang telepono. Habang naghahanap ang mga tauhan ni Jian, may nakita si Suyong. Ito ay labi ng isang bagong silang na sanggol na inilibing. Sa oras na iyon, unti-unting nagkamalay si Wookyong mula sa koma. Nakita ni Wookyong si Hana sa tabi niya. Agad na humingi ng tulong si Wookyong. Nailigtas ng pulisya ang dalawa. Natukoy ng forensic doctor na ang mga labi ay sa 15-month-old na bata, nasira ang bungo, nabali ang tadyang, malamang binugbog bago namatay. Ayon sa DNA, ang bata at namatay na lalaki ay mag-ama. Ibig sabihin, ang labi ay ng kapatid ni Hana. Sinabi ni Wookyong sa direktor ang tungkol sa ama ni Hana, pero wala itong pakialam. Kamakailan, pera lang ang iniisip niya. Sinabi rin niya kay Wookyong ang bagong plano ng sentro. Sa sandaling iyon, itinulak ni Uunho ang dating direktor. Biglang gumalang ang direktor dahil ama niya rin ang lalaking ito. Minamata ng dating direktor ang anak dahil adik ito sa sugal. Sinabi ng direktor na ginagawa niya ng maayos ang trabaho at hindi nagdudulot ng gulo. Kamakailan, inutusan din niya si Uunho na tulungan siya. Sa kabilang banda, matiyagang kinausap ni Wookyong si Hana. Gusto ni Wookyong na ikwento ni Hana ang nangyari noong gabi. Sabi ni Hana, walang tigil ang pagtahol ng aso. Natakot siya kaya tinawagan niya si Wookyong. Pagkatapos, nakita ni Hana ang mukha ng mabuting tao. Nang namatay ang ina ni Hisan, nakakita rin siya ng mabuting tao. Tinanong ulit ni Wookyong kung nakatira na ba siya dati kasama ng sanggol. Sabi ni Hana, napakalakas ng iyak ng sanggol. Pagkasabi nito, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Tinanong pa siya ni Wookyong, pero umiling lang siya. Sinabi ni Suyong na pwede niyang sabihin dahil di na siya hahanapin ng ama, kaya hindi na itinago ni Hana ang totoo. Sabi ni Hana, pagkalibing sa kapatid, binantaan sila ng ama na babaliin ang leeg nila. Ito ang lihim na itinago niya sa kanyang puso. Dahil sa takot na dulot ng ama, hindi alam ni Hana kung paano magpakita ng emosyon. Kahit natatakot, ngumiti pa rin si Hana. Sinabi ni Suyong kay Hana na umiyak ng malakas dahil wala na ang kanyang ama. Kahit umiyak si Hana, hindi siya ililibing tulad ng kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling ito, sa wakas ay napalabas ni Hana ang kanyang emosyon. Naunawaan din ni Hana na okay lang umiyak dahil may magpoprotekta sa kanya. Kinabukasan, bumalik sina Jihyun at Suyong sa pinangyarihan ng krimen. Walang mga bakas ng sapilitang pagpasok. Marahil ang ama ni Hana mismo ang nagbukas ng pinto. Ayon sa forensics, nagkaroon ng pisikal na alitan ng ama ni Hana at ang lalaking nakaitim. Sa labanan, kinuryente ng lalaking nakaitim ang ama ni Hana at kinaladkad sa gubat. Binunot niya ang ngipin at pinahirapan ng ama para sabihin kung saan inilibing ang sanggol. Paano nalaman ng lalaking nakaitim na may bunsong kapatid siya? Bakit sinadya niyang dalhin ang ama ni Hana sa bodega para patayin at guhitan ng Crayola? Naalala ni So-hyun na mahilig si Hana gumuhit gamit ang mga Crayola. Baka naghihiganti ang lalaking nakaitim kay Hana. Sa paglibing ni Hana sa maya, naisip ni Wookyong ang posibleng malaking lihim. Di inaasahan, ang nakalibing pala ay ang bunsong kapatid ni Hana. Noon, tanging si Eunho lang ang nakakita nito bukod kay Wookyong. Agad pinuntahan ni Jihyun si Eunho at sinabing mahilig siya sa mga bata. Siguro naiintindihan din niya ng husto ang wika ng mga bata. Sabi ni Eunho, ang pagmamahal sa bata ay di nangangahulugang pumatay. Hindi rin ito makatwiran. Pinayuhan ni Eunho si Jihyun na huwag basta maghinalang walang batayan. Ito'y website ng horror pero marami ring misteryo ang nilalaman.
Mula 11 p.m. hanggang 11:15 sa homepage, may lilitaw na pulang tuldok. Tapos mag-login gamit ang account at password ng bawat isa. Sa loob ay maraming laman na tumutuligsa sa pang-aabuso sa bata. Dadalhin ang mga espesyal na kaso sa korte. Mag-uusap at magdedesisyon ang mga miyembro. Dahil walang pangalan ang mga post at simbolo lang ang ID ng miyembro mula H1 hanggang H5, di matukoy ang totoong bilang nila. Masasabi na ito'y isang perpektong dagat ng pagka-anonymous. Ito ang lihim na website na ginagamit ng Red Cry para humanap ng biktima. Nalaman sa investigasyon sa 7 kaso sa korte, 3 ang may kaugnayan sa Children's Center. Mukhang pamilyar ang Red Cry sa Children's Center kasi kamakailan lang natanggap ni Woo Kyung ang link ng imbitasyon mula kay Ha Chang. Umaasa si Ji-hyun na makakuha si Woo Kyung ng kaso ng pang-aabuso sa bata kaugnay sa center para mahuli ang Red Cry. Naalala tuloy ni Woo Kyung ang biglaang pagkahulog ni Soo-hyun sa hagdan. Sa kalagitnaan ng gabi, nag-post siya ng artikulong, "Ang bata ay obsesado sa hagdan." Biglang namatay sa sakit ang nakababatang kapatid. Gumulong pababa sa hagdan ang nakatatandang kapatid ng walang dahilan. Ito'y dahil sa marahas na ama na nagpapabago sa ugali ng bata. Wala ring magawa ang ina dahil sa pang-aabuso ng asawa kaya sinabi sa bata na hindi talaga namatay sa sakit ang kapatid. Araw-araw silang nabubuhay sa takot. Pagka-post pa lang, maraming miyembro ang sumali sa usapan. Nang malapit ng mag-2:00, malapit nang magsara ang lihim na channel ng website, lahat ay nag-aalala. Pagkatapos, nakatanggap si Woo Kyung ng pribadong mensahe. Para matiyak ang impormasyon, tinanong siya ng ilang bagay at hiningan ng ebidensya ng pang-aabuso. Pinasabi sa kanya na ilagay ang mga dokumento sa dilaw na bag sa ilalim ng puno ng Pasko sa kalapit na plaza. Kinabukasan, nag-deploy ang pulis ng puwersa at nagpadala ng tao para dalhin ang bag sa itinalagang lugar. Lahat ay nakatuon sa paghahanap ng mga kahina-hinalang tao. Pero bigla, nagsimulang kumanta ang banda na kaakit ng maraming manonood. Nang lumingon si Ji-hyun sa lugar, wala na ang bag. Mabilis siyang tumingin sa paligid at nakitang may nakasombrerong kumuha ng bag kaya hinabol niya ito. Sa loob ng tunnel, tumigil ang taong nakaitim. Papalapit na si Ji-hyun nang tumakbo palayo ang nakaitim. Umabot sila sa bubong ng gusali. Habang naglilingon si Ji-hyun, sinuntok siya ng nakaitim at sinipa ulit. Hinawakan ni Ji-hyun ang binti ng pantalon ng nakaitim. Buti na lang, bago siya nawalan ng malay, nakita niya ang mukha ng Red Cry. Matapos maraming beses na pag-alala, natanto ni Ji-hyun na maskara pala ito. Ang larawan sa maskara ay karakter sa isang programa. Ang masasamang tinamaan ng mahika ay magiging mukha ng mabubuti. Kaya laging sinasabi ni Hana na mabait siya tuwing nakikita niya. Pagkatapos ng mapanganib na paghahanap, nawala rin ang lihim na website. Muling nabagsak sa deadlock ang kaso. Nang gabing iyon, hinanap ng direktor si Yeonho. Inakala niyang sinumbong ni Yeonho ang pangungurakot niya, kaya binugbog siya. Habang binubugbog, sinabi ni Yeonho na si Ministro Do Jun pala ang may gawa. Nakita ni Woo Kyung ang pangyayari at pinigilan niya agad ang direktor. Habang ginagamot ang sugat, sinabihan niya si Yeonho na tumawag sa pulis. Kahit ilang beses nang nabugbog, inisip ni Yeonho na galit lang sandali ang direktor. Dahil pamilya na niya ang direktor at dating direktor, kaya't umaasa rin siya na hindi makikialam si Woo Kyung sa bagay na ito. Si Ji-hyun ay kakalabas lang ng ospital dahil sa mga pinsala nang makatanggap siya ng bagong kaso. Isang lalaki ang pinatay sa loob ng kanyang tindahan. Ang cash drawer ay walang laman, tila isang tipikal na pagnanakaw pagpatay. Batay sa paghatol, ang namatay ay si Ministro Do Jun. May natagpo ang tularin sa pinangyarihan ng krimen. Hindi maiiwasan na ito'y kahawig ng kaso na dulot ng pulang sigaw. Sa investigasyon, nalaman na 3 taon ang nakalipas, nag-ampon si Do Jun ng bata at iniwan ito. Biglay naisip ng mga kasamahan ni Ji-hyun na angkop si Do Jun sa kaso ng mag-asawang ng abuso ng inampong bata. Ngunit hindi ganoon ang palagay ni Woo Kyung. Anya, iniwan nga ni Do Jun ang bata, ngunit hindi dahil sa pang-aabuso. Dahil wala pang anak ang mag-asawa, nag-ampon sila. Ngunit pagkatapos, nabuntis ang asawa. Posibleng na-insecure ang bata at sinaktan ang buntis na ina na naging sanhi ng pagkalaglag. Dahil dito, nasugatan ang bata at ina. Kaya kinailangan nilang isuko ang custody. Bukod dito, sinubaybayan ni Woo Kyung ang buong proseso ng pag-aampon. Kung may pang-aabuso sa bata, agad itong matutuklasan ni Woo Kyung. Bumalik si Ji-hyun sa pinangyarihan ng krimen. Sa paraan ng pagkakagawa, naisip niyang hindi ito dahil sa Red Cry. Ginamit ng killer ang kutsilyo, nilinis ito pero may natira pang dugo.
Kinuha niya ang CCTV footage, pinunasan ang fingerprints pero nasira ang makina. Nais ng mamamatay tao sirain ang ebidensya sa eksena, ngunit dahil sa kaba, hindi niya ito nalinis ng maayos. Ang tula sa eksena ay koleksyon ng mga tula, hindi isang linya lang. Nakatanggap si So-hyung ng tawag na may nahanap na fingerprint sa mga tula at sandata na tumutugma sa mga fingerprint ni Eun-ho sa sentro ng mga bata. Sinabi ni Eun-ho na wala siyang pinatay. Nang araw na yon, naghatid lang siya ng bagay, pero pagpasok niya, nakita niya si Do-jun na nakahiga sa sahig. Natakot si Eun-ho kaya agad siyang tumakbo palabas. Kahit takot siya, hindi siya tumawag ng pulis. Naisip niya na kung may gulo, huwag magpakita dahil ang walang background ang unang pinaghihinalaan ng pulis. Bukod pa rito, ilang beses na siyang pinaghinalaan ni Ji-hyun. Nahanap ni So-hyung sa tirahan ni Eun-ho ang sapatos na tumutugma sa bakas sa pinangyarihan ng pagpatay sa ama ni Hana. May nakita rin siyang tape sa sapatos ni Eun-ho na katulad ng nahulog sa CCTV ng panaderya. Posibleng kinuha ni Eun-ho ang memory card pero nang tanungin ni Ji-hyun, matatag pa rin siyang nagkaila. Sa kabilang banda, binisita ni Wook-young ang kanyang nakababatang kapatid sa ospital. Binigyan ng doktor ang kapatid niya ng bagong plano sa paggamot, umaasang epektibo ito. Naalala ni Wook-young na nagkaroon sila ng malaking away ng kapatid niya noon. Pagkalabas ng bahay, na-aksidente sa trapiko ang kanyang kapatid. Sabi ng kapatid ni Wook-young, ayaw niya sa tingin ng madrasta pero sinadya ni Wook-young makuha ang tiwala nito. Bigla, lumitaw ang batang babae na nakaberdeng damit sa harap ni Wook-young. Tumayo lang siya sa tabi ng kapatid ni Wook-young at tumingin sa kanya. Hindi pa nare-resolba ang serial murder case ng may bagong malakas na kaso. Lahat ng ebidensya ay kay Eun-ho pero di alam kung sinadya niyang itago. Sa buong proseso, isang linya lang ang sabi ni Eun-ho. Hindi siya yon. Mabilis lumabas ang resulta ng sapatos niya. Tumugma sa bakas sa crime scene ng ama ni Hana pero walang dugo sa sapatos. Ang tape sa sapatos lang ang nagpapatunay na nandoon si Eun-ho. Wala ring alitan o pera, usapin ng dalawa. Masasabing walang motibo si Eun-ho sa pagpatay. Si Do-jun, dating finance officer sa Children's Center, sinampahan siya ng kaso sa hinala ng pangungurakot, ngunit mabilis na ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kahit pinaghinalaan ng pangungurakot, mahigit 1 taon pa rin siyang nagtrabaho sa Children's Center. Sabi ng direktor, dahil matalik silang magkaibigan at nagtitiwala sa isa't isa, siya ang nag-asikaso ng pera. Bukod dito, ang demanda raw ay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Sinisisi rin ng direktor si Eun-ho sa pagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Nang tanungin ni Ji-hyun ang alitan nila, sinabi ng direktor na nanghiram si Do-jun kay Eun-ho pero mahirap si Eun-ho at walang maipahiram. Pagbalik sa istasyon, siniyasat ni Ji-hyun ang direktor at nalaman na may 3 nakaraang kaso ng karahasan. May 2 dosenang kaso na dapat harapin ng pribado. Sa kabilang banda, nagmamakaawa ang direktor kay Wook-young na makita si Eun-ho. Ilang araw na ang nakalipas, may ginawa siyang masama kay Eun-ho na ikinalugi ng kanyang dangal. Sinabi ng direktor kay Wook-young na sabihin kay Eun-ho na, "Huwag mag-alala, umamin lang ng tapat." Kukuha raw ang direktor ng pinakamahusay na abogado para mabawasan ang sentensya ni Eun-ho. Pumunta si Wook-young sa presinto para iparating ang mensahe ng direktor. Napaiyak si Eun-ho nang marinig niya ito. Pamilya ang tingin niya sa kanila pero hindi ganoon ang tingin nila sa kanya. Hindi rin naniniwala si Wook-young na kasangkot si Eun-ho sa pagpatay. Sinabi niya kay Eun-ho na sabihin ang totoo. Kung mananatili siyang guilty sa direktor at takot na magalit ito, habang buhay siyang makukulong. Sa patuloy na paghikayat ni Wook-young, sa wakas inamin ni Eun-ho ang katotohanan. May nakita siyang card nang kumuha siya ng damit para sa direktor. Nakita ni Eun-ho na memory card ito ng CCTV na nagre-record ng pagpatay ng direktor. Nang makita ni Eun-ho si Ji-hyun malapit, itinago niya ang memory card sa laruan. Mula bata hanggang ngayon, tuwing may mali ang direktor, si Eun-ho ang nagdurusa. Sa ganitong paraan, hindi nagalit ang dating direktor. Hindi maintindihan ni Ji-hyun bakit itinago ni Eun-ho ang mahalagang ebidensya para sa isang mamamatay tao. Sabi ni Eun-ho, kapag natukoy na ang relasyon, hindi na ito mababago. Kahit ayaw niyang tumakas o umamin, hindi pa rin niya magawa. Hanggang ngayon, ang pinakatakot niya ay malaman ito ng dating direktor. Akala ni Wook-young, ayaw magsinungaling ni Eun-ho, pero takot siya tulad ni Hana. Sa huli, ayaw niyang ikwento ang tungkol sa kanyang ama. Inaresto ang direktor ayon sa batas. Pagkatapos mapanood ang video, saka lang niya inamin ang krimen. Sa simula, di niya balak patayin si Do-jun, pero dahil sa banta nito na isusumbong ang dean sa pag-embezzle ng pondo, pinatay siya ng dean para patahimikin. Nakaligtas si Eun-ho sa hinala at pinalaya. Pagdating ni Eun-ho sa bahay, agad siyang tinutukan ng baril ng dating dean.
Sinisi rin ng dating dean si Yunho sa hindi magandang pag-aalaga sa kanyang anak. Wala nang nagawa si Yunho kundi lumuhod sa takot. Sinuri ng mga kasamahan niya ang computer ng dean at nakitang madalas itong nagsusugal online at pumupunta sa lihim na website. Ang pinakamahalaga, ang may-ari ng computer ang nagtanggal ng lihim na website. Agad hinanap ni Ji-hyun ang bahay ng dean at nakakita ng duguang sapatos at maskara na may mahinahong mukha. Sa kabilang dako, pinipilit ng dating dean si Yunho na bigkasin ang isang tula. Tula ni Simchu, the demonic leprosy patient. Narinig ko lang si Eunho na binasa ng malakas na naramdaman ng may ketong ang maraming tao sa party, posibleng umalis si Taiju. Sa kabilang banda, si Wookyung, matapos maghanap, ay natagpuan ang kanyang tiyahin. Sabi ng tiyahin, kahit may sakit ang ina ni Wookyung noon, hindi niya ipinadala ang bata sa lola at laging inaalagaan ito. Hinala ng tiyahin na ang madrasta ang nagsabi nito. Noon, malupit na pinutol ng madrasta ni Wookyung ang ugnayan kaya't hindi nakita ng lola ang apo hanggang sa mamatay. Napakalupit ng madrasta ni Wookyung na iniwan pa ang sariling anak para palakihin ang anak ng iba. Medyo nagulat si Wookyung dito. Nalaman na ang madrasta ni Wookyung ay biyudang may anak. Sa oras na yon, nakatanggap ang pulisya ng kaso ng pagnanakaw at pagpatay. Nang dumating si Ji-hyun sa eksena, inilabas na ang biktima. Ang biktima ay ang ama ni Soo-hyun. Ayon sa ina ni Soo-hyun, may narinig siyang ingay at lumabas sana, ngunit nawalan siya ng malay. Nang magising, natuklasan niyang pinatay ang asawa. Ninakaw din ang pera sa loob ng kahafort. Tinanong ni Ji-hyun bakit di tumunog ang alarma. Sabi ng babae, sirat di gumana ang CCTV. Malinaw na nakawan, pero may gintong kuwintas pa rin. Medyo nagduda si Ji-hyun dito. Pag-uwi, tinanong ni Wookyung bakit nagsinungaling. Di pumunta sa lola ang kapatid na babae ni Wookyung. Bakit itinago ng madrasta na may anak siya? Medyo nagalit ang madrasta, sinabing nagsisinungaling sila. Isipin mo, 20 years old na dalaga, nagpakasal sa taong may 2 anak. Lahat ng tao ay nagmamasid sa kanya. Kaya pinutol ng ama ang ugnayan sa pamilya. Inakala ni Wookyung na mali ang pagkaunawa niya. Sa oras na ito, lalong nabalisa ang madrasta ni Wookyung at nawalan ng malay. Mabilis na dinala ni Wookyung ang kanyang madrasta sa ospital. Habang naghihintay sa labas ng emergency room, may text si Wookyung. Tinanong ng Red Cry si Wookyung kung gusto niyang malaman ang lihim ng kapatid. Sa hating gabi, isang lalaking nakaitim ay bumasag ng bintana at pumasok. Narinig ng may-ari ang ingay at bumaba. Sinaksak siya ng lalaki at namatay. Pinatay niya ang asawa ng may-ari at kinuha ang 200 mepers won bago tumakas. Ang nakakapagtaka, paano nalaman ng mamamatay tao ang password ng safe? Hindi naman pinagbantaan ang asawa ng biktima. Sa investigasyon ng ama ni Soo-hyun, may napansin si Ji-hyun. 10 taon na ang nakalipas. May nag-ulat ng pang-aabuso sa bahay, ngunit ibinasura. Naisip ni Ji-hyun na tila hindi ito kaso ng pagpatay, posibleng nagsisimula na namang humatol ang Red Cry. Sa kabilang dako, nakatanggap si Wookyung ng mensahe mula sa Red Cry. Sinabi nila na tutulungan si Wookyung alamin ang lihim sa puso, basta't hindi niya ito sasabihin sa pulisya. Tinanggap ni Wookyung ang kahilingang ito. Sabi ng lalaking nakaitim, unang hakbang ay huwag magtiwala sa madrastang kaharap niya. Maya-maya, nagising ang madrasta ni Wookyung at nalaman ang sanhi ng sakit. Anemia daw sabi ng doktor, at blood stem cell transplant ang pinakamabisang lunas. Pero ayaw magpagamot ng madrasta ni Wookyung. Wala raw siyang direktang kamag-anak. Gusto lang niya ng simpleng gamot at mamatay ng mapayapa. Nag-uusap si Wookyung at ang kapatid niya tungkol sa nakaraan. Tinanong ni Wookyung kung may espesyal siyang alaala sa bahay ng lola. Sinabi ng kapatid ni Wookyung na naaalala lang niya ang sunog sa mall. Agad na sinearch ni Wookyung ang sunog na yon sa internet. Ang lugar ay tinatawag na Hwangju. Nagkataon na yon ang bayan ng madrasta ni Wookyung. Nahanap ni Ji-hyun ang nag-install ng alarm system. Sabi ng lalaki, ilang araw na ang nakalipas. Humingi ng pamalit ang nanay ni Soo-hyun kasi sira ang alarm at inabutan ng 2 araw bago napalitan. Noon pumasok ang killer sa bahay para magnakaw at patayin ang tatay ni Soo-hyun. Nang tinanong ni Ji-hyun, sinabi lang ng babae na nawalan siya ng malay at wala nang alam. Kinuha ni Ji-hyun ang cellphone niya para mag-imbestiga pa. Pumunta si Ji-hyun kay Wookyung para alamin ang sitwasyon ni Soo-hyun. Sabi ni Wookyung,
Nang maaksidente ang kapatid niya, naging kakaiba ang ugali ni Soo-hyun. Ibang-iba na si Soo-hyun kumpara sa dati, marami sa kanyang kilos ang mahirap unawain. Inisip din ni Woo-kyung na may kaugnayan ito sa Red Cry. Noon, ginamit nila si Soo-hyun bilang halimbawa, ginawang pang-aabuso ng ama ang aksidente ng kapatid. At ngayon, ang biktima ay ang ama ni Soo-hyun. Natuklasan ni Soo-young na hindi aksidente ang pagkamatay ng kapatid ni Soo-hyun. Ayon sa record, nagbibiro lang ang dalawa. Itinulak ni Soo-hyun ang kapatid sa hagdan na ikinamatay nito. Dahil wala pang 10 taong gulang si Soo-hyun noon, hindi siya kinasuhan. Walang kakaiba sa telepono ng ina, pero tumawag siya kay Taeju ng 3 beses. Sabi ni Taeju, sobrang na-trauma si Soo-hyun sa pagkamatay ng kapatid kaya lagi siyang nagpapagamot dito. Nang tanungin ni Ji-hyun ang alibi ni Taeju sa oras ng pagpatay sa ama ni Soo-hyun, biglang nagbago ang kilos niya. Sinabi niya kay Ji-hyun, kung gusto mong malaman, bigyan mo muna ako ng warrant. Pinag-usapan ni na Ji-hyun at Woo-kyung si Soo-hyun. Napansin ni Woo-kyung na si Soo-hyun ay nahulog sa hagdan ng mag-isa at itinulak pa ang mga kaklase para subukan kung nakamamatay ang pagkahulog. Kung talagang nahulog at namatay ang kapatid niya, hindi siya magiging mausisa tungkol dito. Para sabihin ni Soo-hyun ang totoo, nakipagkita si Woo-kyung sa kanya ng pribado. Matapos unti-unting akayin, sa wakas ay inamin ni Soo-hyun ang lihim na matagal niyang itinatago. Dahil sa galit, binugbog ng ama ni Soo-hyun ang sarili niyang anak hanggang mamatay. Pagkatapos pinilit niyang umamin si Soo-hyun. Kung hindi ito gagawin ni Soo-hyun, mamamatay din ang kanyang ina. Kaya sinabi niya sa pulis na aksidente niyang naitulak ang kapatid sa hagdan. Kakaiba, naniwala ang lahat ng matatanda, kaya't nalito siya. Kaya, sinubukan ni Soo-hyun kung nakakamatay ang pagkahulog sa hagdan. Tuwing binubugbog ang kapatid, lihim na natutuwa si Soo-hyun na hindi siya. Dahil dito, naging masamang bata siya at nagilty sa kapatid niya. Inaliw ni Woo-kyung ang bata na hindi siya ang masama, kundi ang ilang matatanda. Sa istasyon ng pulisya, may bagong pahiwatig si Soo-young. Naglipat ng malaking halaga ang ina ni Soo-hyun, katumbas ng nawala sa safe. Ibig sabihin, ang nagnakaw ng safe ay walang iba kundi ang ina ni Soo-hyun. Naramdaman ni Ji-hyun na may mali, di alam ng salarin ang password. Di inaasahan, ang nagnakaw ng safe ay miyembro ng pamilya, sabi ng ina ni Soo-hyun. Pagkagising niya'y patay na ang asawa niya. Para makaiwas na palayasin ng pamilya ng asawa ng walang pera, kinuha niya ang pera sa safe at itinago. Tinanong ni Ji-hyun bakit hindi niya sinabi ang tungkol sa pang-aabuso ng asawa. Takot ba siyang malaman na si Red Cry ang may gawa? Nang marinig ang tatlong salitang ito, nagulat ang ina ni Soo-hyun kay Ji-hyun. Malinaw na pamilyar siya sa Red Cry. Unti-unting inihayag ni Ji-hyun ang paraan ng Red Cry. Sinisira ang depensa ng ina ni Soo-hyun. Sinabi niyang hindi niya kailanman binanggit ang pagpatay sa asawa. Sinabi lang niyang gusto niyang dalhin ang anak at magtrabaho sa ospital sa Amerika. Wala rin siyang alam tungkol sa pagnanakaw at pagpasok. Ang tumulong kay Woo-kyung sa pagsisiyasat sa kabilang panig ay nakakita ng pahiwatig. Pumanaw ang ina ng madrasta ni Woo-kyung, 5 taon na ang nakalipas. Ayon sa rehistro, wala siyang ibang anak. Pero bago pumanaw, pinalaki niya saglit ang pamangkin. At ang panahong pinalaki niya ang pamangkin ay nang nasunog ang Wangchuk Shopping Center. Para matulungan ang madrasta, nagpa-check up si Woo-kyung at kapatid para sa transplant ng blood cells. Mabilis sinabi ng doktor na tumutugma ang dugo ng kapatid at madrasta kaya pwedeng mag-transplant. Karaniwan, sa mag-ina lang nangyayari ang ganitong antas ng pagtutugma. Ibig sabihin, ang kapatid ni Woo-kyung ay tunay na anak ng kanyang madrasta. Para hanapin ang tunay niyang kapatid, muling nagpahipnotismo si Woo-kyung kay Taeju. Bumalik si Woo-kyung sa unang araw na nakilala niya ang kanyang madrasta. Masaya si Woo-kyung na may ina na, kaya tinawag niya agad ang kapatid. Nakita lang ang batang naka-green na tumakbo sa kanya. Sa wakas, naalala ni Woo-kyung na ito ang tunay niyang kapatid na babae. Alam niyang malinis ang madrasta at madalas nagbibigay pansin. Nag-isip si Woo-kyung ng paraan para makuha ang tiwala ng madrasta, di alam ng kapatid. Tuwing madudumihan ang kapatid ni Woo-kyung, binubugbog siya ng madrasta. Minsan, nagsuot ang kapatid ng berdeng damit mula sa tunay na ina, kaya nag-away sila. Nakita ito ng madrasta, hinila sila, pinuntahan ang kapatid at pinunit ang damit. Kinaladkad din ng madrasta paakyat ang kapatid ni Woo-kyung para bugbugin. Swerte si Woo-kyung na tuwing may binubugbog, hindi siya iyon. Sinadyang lakasan ni Woo-kyung ang TV para takpan ang ingay ng bugbog at iyak ng kapatid. Nang matulog si Woo-kyung, di niya napansin kung kailan humiga sa tabi niya ang kapatid. Di niya ito magising kahit anong tawag. Malamig na parang yelo ang katawan ng kanyang kapatid. Patuloy na tinawag ni Woo-kyung ang pangalan ng kanyang kapatid. Nang magagit ang kanyang emosyon, kinailangang wakasan ni Taeju ang hypnosis para ibalik siya sa realidad.
Sa investigasyon sa ospital sa US, nalaman ng pulis na ang tagapagtatag ay nag-ampon ng bata, si Taiju. Paghahambing sa litrato ng kapatid ni Eunho, natukoy na si Taiju ang kapatid ni Eunho. Hinihipnotismo ng psychologist ang pulis. Kumakatok ang panulat sa upuan, dahan-dahang inaakay si Ji-hyun sa kalaliman ng puso. Sa sandaling iyon, patuloy na kumikislap sa isip ni Ji-hyun ang eksena ng pamamaril. Nang lumo ang kanyang mga mata at tumulo ang luha, ngunit malamig na parang yelo ang katawan ng kapatid. Ngunit nang malapit ng mahipnotismo si Ji-hyun, bigla siyang kumilos at hinawakan ang kwelyo ni Taiju. Pinayuhan ni Ji-hyun si Taiju na huwag gumamit ng anumang panlilinlang. Ilang oras ang nakalipas, dinala si Taiju sa himpilan ng pulisya para sa investigasyon. Malinaw na patay na ang kanyang kapatid, ngunit kumilos siya na parang walang nangyari. Sinabi ni Taiju na nakilala niya ang kapatid ilang buwan na ang nakalipas, ngunit dahil matagal silang hindi nagkita, kaunti lang ang napag-usapan nila. Pagkatapos nito, nakumpirma na ang kanyang kapatid ang mamamatay tao. Para hindi maapektuhan ang reputasyon bilang doktor, hindi inihayag ni Taiju ang kanilang relasyon sa publiko. Sa hinala ng pagiging serial killer, hindi umamin si Taiju dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Matapos tanungin si Taiju, pinalaya siya ni Ji-hyun sa istasyon. Umuwi si Woo-kyung at binati ang madrasta sa mahabang buhay dahil sa anak na tumutugma ang dugo. Anong pakiramdam na ang sarili mong anak ay inampun mo? Tanong ni Woo-kyung. Bakit pinalit mo siya sa kapatid ko? Sagot ng madrasta, mahirap ang buhay niya at gusto lang maging mabuting ina. Minsan sa amusement park, nawala ang kapatid ni Woo-kyung, kaya ibinalik niya ang sariling anak. Siguro, dahil sa dami ng sikreto, nagsisinungaling pa rin siya hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala ni Woo-kyung. Ang kanyang madrasta pala, ang pumatay sa kanyang tunay na kapatid. Sabi ng madrasta, noong araw na, di nagising ang kapatid, dinala ng ama ni Woo-kyung sa ospital agad, pero nasuring may pulmonya. Mula noon, ipinagkatiwala na nila ito sa ibang tao. Pero ang madrastang nagsabing nawala ang kapatid ni Woo-kyung, ngayon ay nagsasabing ibinigay sa iba. Malinaw na nagsisinungaling pa rin siya. Sinabi ni Ji-hyun kay Woo-kyung na kapatid ni Eunho si Taiju. Tingin ni Ji-hyun, si Taiju ang pulang sigaw, kaya nauunawaan niya si Woo-kyung. Tiningnang din niya sina Hana at Soo-hyun. Kahit alam ni Ji-hyun na ayaw maniwala ni Woo-kyung, pinaalalahanan pa rin niya itong mag-ingat kay Taiju. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Woo-kyung, nakita niyang hinimatay ang madrasta dahil sa sakit, kaya dinala niya ito sa ospital. Para mahanap ang tunay na kapatid at maparusahan ang madrasta, kailangan ni Woo-kyung na panatilihing buhay ito. Kaya pinuntahan ni Woo-kyung ang peking kapatid sa ospital. Nagmakaawa siya sa kama ng ospital na mag-donate ng dugo para sa kanyang madrasta. Ikinuwento rin ni Woo-kyung sa Red Cry ang kritikal na kalagayan ng kanyang madrasta. Sinabi ng Red Cry na hindi siya dapat makinig lang sa sinasabi ng kanyang madrasta. Kung mag-iisip ng mabuti si Woo-kyung, makakahanap siya ng paraan para itago ang bata. Humingi si Woo-kyung ng payo kay Ji-hyun bilang pulis kung paano itago ang bangkay. Sabi ni Ji-hyun, kadalasang itinatago ito sa nakikitang lugar para makita anumang oras. Tiyak na mas ligtas ito sa ganoong paraan. Paalis na si Ji-hyun, sinabi niya kay Woo-kyung na tawagan siya kung may maramdaman siyang kakaiba. Pagkatapos, umuwi si Woo-kyung at tiningnan ang blueprint ng bahay, sinuri ang bawat silid. Sa oras na iyon, bigla niyang napansin ang fireplace sa kanyang harapan. Walang fireplace sa blueprint. Hindi sila pinayagan ng kanyang ama na lumapit sa fireplace na ito noong bata pa sila. Ginamit ni Woo-kyung ang buong lakas para buksan ang mga tabla at sahig. Pagkatapos, gumamit siya ng kamay para maghukay. Nang makita ang berdeng damit sa bag, hindi napigilan ni Woo-kyung ang pag-iyak. Naalala niya ang sinabi ni Eunho tungkol sa sakit ng nakaraan. Nagsimula na ang impyerno. Nagwala si Woo-kyung at hinila ang madrasta sa fireplace. Nakita ng madrasta ang nasa harap, umatras sa takot at lumuhod. Sa wakas, inihayag ng madrasta ang lihim na 20 taon nang itinatago. Noon, matapos bugbugin ng kapatid ni Woo-kyung, pinaliguan ito at inayos ang berdeng damit na paborito nito. Di inaasahan, nakatulog ang kapatid ni Woo-kyung at hindi na nagising. Nawalan din ng malay si Woo-kyung sa matinding takot noon. Kinabukasan, nang tawagan ng ama si Woo-kyung, nalaman niyang nawalan siya ng memorya. Kaya't itinuring ng madrasta ang anak bilang kapatid ni Woo-kyung. Mula noon, ang madrasta ni Woo-kyung ay laging nagtitiis ng sakit at hirap at hindi na muling ngumiti ng normal. Walang halaga ang mga sakit na ito kay Woo-kyung dahil ang pinaka-nagdusa ay ang kanyang sariling nakababatang kapatid. Isang 5 taong gulang na bata ang inilibing ng basta-basta. Sa loob ng 30 taon, si Woo-kyung ay naging mas lalong nababalisa. Winasak niya ang mga larawan sa fireplace, kumuha ng martilyo at dahan-dahang itinaas, gustong patayin ang kanyang madrasta. Ngunit bago tamaan ng martilyo ang madrasta, may maliit na kamay na humawak sa kanya. Binitawan ni Woo-kyung ang martilyo at lumingon. Nakita niya ang kanyang tunay na kapatid na nakatayo sa tabi niya.
Hinaplos ng kapatid ang mukha ni Wookyong para aliwin siya. Umiyak si Wookyong at humingi ng tawad dahil hindi niya inalagaan ng mabuti ang kanyang kapatid. Matapos kumalma, tinawagan ni Wookyong si Ji-hyun at ipinaubaya ang lahat sa pulisya. Umamin ang madrasta ni Wookyong pero dahil lumipas na ang takdang panahon, walang kaso. Tinanong ni Red Cry si Wookyong kung kontento siya. Hindi na kailangang magtago ang madrasta at bumalik sa normal na buhay. Pero si Wookyong ang nagbasan. Araw-araw malungkot si Wookyong at nahihirapang matulog gabi-gabi. Tuwing nakikita ang madrasta at kapatid, naiisip ni Wookyong ang kanyang kapatid na babae. Dahil dito, hindi makatiis si Wookyong na buhay pa ang kanyang madrasta. Kaya ng gabing iyon, pinauwi muna ni Wookyong ang tiyahin, nagpaalam sa madrasta at umalis. Sa loob ng kotse, nagpadala si Wookyong ng text message sa Red Cry. Sinabi sa text na handa na. Kaya sa hating gabi, binasag ng lalaking nakaitim ang salamin para pumasok. Habang gagawin na niya ito, tinawag siya pabalik ni Wookyong. Ang lalaking nakaitim na ito ay si Taeju. Tinanong ni Taeju kung nagbago na ba ang isip niya. Sinabi ni Wookyong na hindi nagbago ang kanyang saloobin. Galit si Wookyong sa madrasta, gustong patayin pa, pero kung papatayin ang iba, sobrang laking kasalanan. Hindi rin mabuti si Wookyong at wala siyang karapatang humusga. Bigla na lang bumukas ang ilaw. Sumugod sina Ji-hyun at Soo-young na may dalang baril. Malinaw ang ebidensya. Inaresto si Taeju ayon sa batas. Inamin niyang pinatay niya ang ama ni Soo-hyun at siya ang Red Cry. Dahil sa bangungot, may insomnia si Eun-ho. Kaya nagpagamot siya kay Taeju. Nang hipnotisahin si Eun-ho, nakita ni Taeju ang pinagdaanan niya. Noon, mas galit pa si Taeju kaysa kay Eun-ho mismo. Simula noon, si Taeju ang nag-iimbestiga, si Eun-ho ang gumagawa. Personal na sinubukan ni Taeju ang ama ni Soo-hyun at madrasta ni Wookyong. Nang ikwento ni Eun-ho ang pinagdaanan, natuwa si Taeju na hindi siya iyon. Ganito rin ang naisip ni Wookyong at Soo-hyun, pero parehong nakaramdam sila ng guilt. Sa wakas, nalutas na ang kaso. Ilang araw pagkatapos, sina Wookyong at Ji-hyun ay bumisita kay Eun-ho. Nang tanungin ni Ji-hyun tungkol sa relasyon ni Wookyong at madrasta, sinabi niyang hindi niya mapapatawad at walang tiwala na magpatawad sa hinaharap. Pagkasabi nito, mataas ang noong umalis si Wookyong.